Kabanata 131. Maraming mga mata-turtide sa Lamis ginawa angs na dumating sa isang motorsiklo. Hindi ba iyon ang? Oo, si Thea mula sa Callahan's na lockout siya sa ihelimali ni Lex. Bakit pupunta si Thea sa birthday banquet ni Yuna? Nabalitaan ko na inimbitahan ni Yuna ang buong klase ni Thea. Ito ay usap-usapan na ang pangunahing dahilan kung bakit niya inimbitahan ang buong klase ay para dumalo si Luke Burt Radio. Ang ibig mo bang sabihin ay anak ng chairman ng Abundant Pharmaceuticals? Anak ni Charles, si Luke? Oo, matagal nang hinahabol ni Luke si Yuna. Oh, so ganun pala. Pero bakit nandito rin si James? Nagsimulang mag-isip ang lahat sa pagdating ni James na tigang ang biglang. Isang Lamborghini ang nagpakita at eksaktong tumigil sa paradahan. Isang gwapong ina na nakasuot ng puting suit koimot ng sasakyan. Magsalita ka tungkol sa Diablo. Narito si Luke. Pagpasok ng hotel, hinihintay pa ni Yuna na magpakita si James. Nang makita siyang dumating kasama si Thea sakay ng dekuryenteng motorsiklo sa labas ng hotel. Agad itong sumugod sa, nakasuot siya ng itim na low-cut na damit at may morena na kulot na buhok. Pinapakita niya ang kagandahan ng isang mature na babae sa lungsod. Lumapit si Luke at nagkataon na nakita niya si Yuna na naglalakad palabas ng hotel. Naalimpungatan siya sa pag-aakalang darating siya para batiin siya. Natarante siya at gumuhit ang ngiti sa kanyang gwapong mukha habang nagmamadaling hinarap siya ni Rose. Yuna, ikinararangal ko na pinuntahan mo ako ng personal. Kumunat ang noo ni Yuna at sinulyapan si Luke. Nakita nito na hinihintay ni Yuna si Luke. Siyempre, nakatanggap ng klase ni Thea ng imbitasyon mula kay Yuna dahil kay Luke. Ang haka-haka ay biglang nakumbinsi ang karamihan. Nasiyahan si Luke matapos marinig ang talakayan sa paligid niya. Ipinagmamalaki niyang naisip na sa wakas ay naantig si Yuna sa kanyang hinahabol at papayag na siyang maging kasintahan sa birthday banquet. Kumpiyansa siyang lumapit at gustong yakapin si Yuna. Biglang pinart ni Tanes ang motor niya at umakbay habang hawak ang mga kamay ni Thea. Yuna. Binati ni Thea si Yuna ng napaka-friendly. Nag-shopping siya kasama si Yuna kahapon buong hapon at naging magkaibigan na sila. Nilagpasan ni Yuna si Luke at nilapitan si Thea. She complimented her. Sabi ko babagay sa'yo ang damit. Thea, you look stunning. Nakakainggit ang figure at mukha mo. Malapit na akong mahulog sa iyo. Ano ang gagawin ko? Thea. Nagniningning ang mga mata ni Luke habang sinusulyapan si Thea, na hindi hamak kay Yuna ang kagandahan at mas mataas pa sa kanya. Pamilyar siya kay Thea at nabalitaan niyang gumaling na ang mukha nito. Gayunpaman, sa panahong ito, lahat ng atensyon niya ay nakatuon kay Yuna. Kaya hindi siya mapakali sa mga kumakalat na lumilipas sa paligid na mangha siya sa kagandahan nito matapos siyang makita ng personal. Lumapit siya at binati siya ng magiliw. Naaalala mo ba ako? Thea, siya si Luke Bertrand, ang monitor ng klase. Luke. Ay, Luke. Kamusta? Agad namang inabot ni Thea para makipagkamay kay Luke. Lumapit si James at hinawakan ang kamay niya. Naunat na ang mga kamay ni Luke. Pero hinayla ni James pabalik ang kamay ni Thea. Hindi niya maiwasang mapasulyap kay James na nakataas ang kilay, ikaw. Masiglang pakilala ni Thea sa kanya. Ito ang asawa ko, James. Ano? Sinulyapan ni Luke ang mga sikat at tinitigan siya mula ulo hanggang paa, wala namang espesyal sa kanya. At sinabi niya, so ito pala si James. Ang kilalang manugang na nagpakasal sa pamilya mo. Ang walang kwentang tao na gumamit ng ilang koneksyon upang humiram ng kotse upang ilagay sa isang palabas sa rehiyon ng militar. Narinig ko na ang mga tungkulin sa itaas ay galit na galit tungkol dito. Malapit na siyang maparusahan at sa kasamaang palad. Buong buhay niya sa kulungan. Di ba?
Narinig na ni Thea ang mga tsismis noon ngunit hindi niya alam ang kalubhaan nito. Ano? Seryoso ba yan? Oo. Ang mga kahihinatnan ay magiging napakasenas. Narinig ko na ang kotse na hiniram ay pag-aari ng isang kilalang tao kapag bumalik siya sa lungsod. Si James, ang driver, at ang senjo ni James ay kakasuhan lahat sa military court. Ano? Natakot si Thea. Hindi niya napigil ang hawakan ng mahigpit ang kamay ni James. Napasulyap si Yuna kay Luke at ngumisi sa kanyang puso. Ilagay ang Black Dragoni sa pagsubok. Sino ang may lakas ng loob na gawin iyon? Ang hitsura ni na James at Thea ay nagdulot ng biglaang kaguluhan. Ang mga kalahan ay ang pinagtatawanan ng Kensington. Gumawa ng peking imbitasyon si Lex para dumalo sa succession ceremony ng Blythe King, habang si James naman ay humiram ng sasakyan para magpanggap na isang taong maimpluwensya. James, mas mabuting huwag mong idamay si Thea sa krimen na ginawa mo. Humiwalay ka sa kanya, hindi ka karapat-dapat para sa kanya, nginisya ni Luke si James. May naisip siyang plano. Ang pakikipag-date kay Yuna ay hindi makakaapekto sa kanyang pagbuo ng isang lihim na relasyon kay Thea, honey. Ano ang dapat nating gawin? Nag-aalala si Thea. Naniniwala na siya na magiging mahirap kung iimbestigahan ng mas mataas na tungkulin si James. Huwag kang mag-alala, magiging ayos lang, hindi kita hihilahin pababa sa akin kapag may nangyari talaga. Hinawakan ni James ang kamay niya at sinigurado. Sige, tama na. Pero na sa loob, hinawakan ni Yuna ang kamay ni Thea at personal na inakay ito papasok ng hotel. Yuna, hinabol sila ni Luke. Nabook na ni Yuna ang buong 8th floor para sa kanyang birthday banquet. Pagkarating sa 8th floor, pumunta si James sa lounge at umupo sa isang sola. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono para maglaro ng Plants vs. Zombies. Samantalang si Thea naman ay kinaladkad ni Yuna. Ipinakilala ni Yuna kay Thea ang kanilang kaibigan sa kanyang social circle. Ang mga taong ito ay pawang mga anak na babae ng mayayamang pamilya, na marami sa kanila ay mula sa kabisera. Pagkadating ni James, sunod-sunod na dumating ang mga kaklase ni Thea. Inakala ng lahat na nakatanggap sila ng imbitasyon dahil sa kanilang class inonitor. Si Luke, wala ni isa sa kanila ang nakakilala kay Yuna, kaya hindi sila naglakas loob na bumati sa kanya. Gayunpaman, napakahusay nilang kinapitan si Luke at sinimulan siyang palibutan. Luke, nawalan lang ako ng trabaho. Maaari mo bang ipakilala sa akin ang isang trabaho sa negosyo ng iyong pamilya? Ang Abundant Pharmaceuticals. Ang anumang normal na posisyon ay magagawa. Sobrang ganda ni Thea ngayon. And her charisma is nothing less than Yuna. Luke, sa tingin ko siguradong mapapanalo mo siya. Habang nakikipag-date kay Yuna, maaari kang bumuo ng isang lihim na relasyon kay Thea. Luke, maimpluwensyang tao ka talaga. Naimbitahan kami sa ganitong high-class event dahil sa inyo. Ito ang Kensington Hotel, kung saan ang isang mesa ay hindi halos $200,000. Tama ba, Luke? Hindi ka pa umaamin kay Yuna ha? Ito ay isang magandang pagkakataon. Pinalibutan ng kanyang mga kaklase si Luke at walang tigil na pinapaulanan siya ng pambabla. Gustong-gusto ni Luke ang mga papuri na ibinato sa kanya. Sa sandaling iyon, pumasok sa kanyang ulo ang kanilang mga salita. Talagang naniniwala siya na inimbitahan ni Yuna ang buong klase sa kanyang birthday banquet dahil sa kanya at napilitang umamin. Inilarawan ni Luke ang ekspresyon ni Yuna habang sumasang-ayon sa kanyang pag-amin gamit ang isang singsing na diamante. Natuwa siya sa pag-iisip pa lang. Humayo ka at magtapat, Luke. Sa udyok ng napakaraming tao. Sumabog din ang tiwala sa sarili ni Luke. Lumipat ang kanyang mga mata sa mga tao at nakita si Yuna na may kasamang ilang mga babae. Nagkukwentuhan at nagtatawanan.
Inilabas niya ang brilyante na singsing na matagal na niyang inihanda at naglakad papunta sa kanya sa ilalim ng mga tingin ng lahat. Tumayo siya sa harap ni Yuna. Ha! Napatingin si Yuna kay Luke na papalapit sa kanya. Nakasuot ng puting suit si Luke. Siya ay may napakagandang balat at kitang-kitang mga tampok ng mukha. Napakaayos din ng kanyang buhok. At napaka-charismatic. Parang isang celebrity sa telebisyon. Lumuhod si Luke sa isang nai sa ilalim ng mga tingin ng karamihan. Yuna, simula ng pagmasdan kita, tumatak na sa isip ko ang mukha mo, napapanaginipan kita tuwing gabi. Makuha ko ang buong mundo kung mayroon ka. Kung wala ka, mawawala sa akin ang buong mundo. Alam kong mahal mo rin ako. Sa ngayon, nais kong ipagtapat ang aking pagmamahal sa iyo ng opisyal. Yuna, magiging girlfriend kita. Wow! Gaano ka romantic. Sana ako na lang si Yuna. Wow! Napaka-romantic. Kailan kaya lalabas ang Prince Charming ko? Kabanata 133 napaiyak ang kanilang mga babae at hinihiling na sila na si Yuna. Napangiti si Yuna. Napatingin siya kay Luke na nakaluhod ang isang tuhod habang nasa dibdib niya ang kamay. She teased him with a playful expression. Who gave you the confidence? Luke, sa anong aspeto sa tingin mo ay karapat-dapat ka sa akin? Kakayahan. Sa pagkakaalam ko, may pera ang mga Bertrand. Pero isa ka lang spoiled rich lady na nagmana ng yaman. Kahit na may koneksyon ang Bertrands, hindi ka pa nakagawa ng pangalan para sa iyong sarili. Negosyo ng pamilya. Ang mga ari-arian ng Bertrands ay hindi maihahambing sa isang sangay ng Lawsons. So sinong nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Sino ang nagbigay sa iyo ng tiwala? Umalangaw-ngaw ang boses ni Yuna. Natigilan si Luke sa sagot niya. Hindi ito kung paano ito dapat maglaro. Di ba niyaya mo kaming buong klase sa birthday banquet dahil gusto mo ako? Hintayin mo pa ako sa pasukan. Bakit mo ako tinatanggihan? Isip ni Luke. Natigilan si Luke at patuloy na nakaluhod sa sahig na tulala matapos tanggihan at maliitin. Haha, balita ko. Matagal nang hinahabol ni Luke si Yuna at personal pa na nagpadala ng bulaklak sa Longevity Pharmaceuticals pero ilang beses siyang na-kick out. I can't believe he has the guts to confess at Yuna's birthday banquet. Saan siya nakakuha ng lakas ng loob? Hindi ba talaga niya alam ang gap sa pagitan ng Bertrands at Lawsons? Alam ko naman di ba, hindi man lang nag-abala si Yuna kay Brian Grayson. Hayaan mo na si Luke. Nang marinig ang mga talakayan tungkol sa kanya, naging balisa si Luke. Pawis na pawis siya. Yuna, hindi tama ito. Dapat sinusubok mo ako. Hindi ako galit. Hindi naman ako galit. Mawala. Ayaw ni Yuna na mag-aksaya ng oras sa Luke isa. Ilang beses na siyang nagpadala ng mga bulaklak sa kanyang kumpanya at sa bawat pagkakataon ay sinisipa siya. Hindi niya inaasahan na magiging kaklase niya si Thea. Inimbitahan lang ni Yuna si Thea dahil gusto niyang dumalo si James sa kanyang birthday banquet. Gayunpaman, alam niyang hindi siya nagpapakita kay James kung hindi imbitado si Thea. Kaya naman, nagpahirap siya para imbitahan ang buong klase ni Thea. Yuna, hindi mo dapat ginawa ito. Hindi ba ako karapat-dapat sa'yo? Guwapo ako, at hindi inferior ang hitsura ko sa mga sikat na celebrity na iyon. Ayoko sa mga batang lalaking mapagmatuwid sa sarili. Kung ganoon, ano ang gusto mo? Ako magbabago ako. Nakaluhod pa rin si James sa isang tuhod. At sa dinami-dami ng taong nanunood. Nahihiya siya at nauuto. Isa, ha? Ano ang gusto ko? Nilibot ni Yuna ang buong kwarto. Sa huli, tumigil ang mga mata niya kay James. Nakasuot ng ordinaryong damit. Nakaupo sa sulok na sofa na naglalaro ng kanyang mobile game. Nang makita si James, lumambot ang ekspresyon niya. Iniunat niyon ang kanyang mga balingkinitang daliri at itinuro si James sa sulok.
Gusto ko ang isang taong ganyan. Sinundan ng tingin ng lahat ang mga daliri ni Yuna. Nakita nila si James na seryosong naglalaro ng phone niya sa sulok. Kaagad, ang mga tao ay natakot at nagulat. May gusto siya sa tulad ni James. Gusto ng sikat na executive chairman ng Longevity Pharmaceuticals ang isang live-in son-in-law na tulad ni James. Nang marinig ito, naunawaan ni Luke at nagmamadaling sinabi, Yuna, kaya ko rin yan. Maaari akong magpakasal sa Lawsons at maging isang live-in na manugang. Sa pananaw ni Luke, naisip niya na si Yuna, na mula sa isang kilalang pamilya, hindi payag na magpakasal sa ibang pamilya. Gusto niyang pakasalan ang kanyang asawa sa Lawsons. Kaya, handa siyang magpakasal sa Lawsons para kay Yuna. Dahil sa sinabi ni Luke, napahagalpak ng tawa ang marami sa mga nanunood. Gayunpaman, sumulyap si Yuna kay James sa malayo at seryosong sinabi, na misunderstood mo ako. Ayoko ng lalaking gustong magpakasal sa pamilya ko. Sa halip, gusto ko ang isang tulad ni James. Well, paano ko ito ipapaliwanag? Tingnan mo lang siya, kahit na napakaraming prominenteng figure ang naruroon. Kalmado lang siyang naglalaro sa kanyang telepono. Natigilan ang lahat sa sinabi ni Yuna. Nakatayo sa tabi niya, nagseselos at hindi nasisiyahan si Thea. Yuna, sinusubukan mo bang makawin sa akin ang asawa ko? Oo, pwede ba? Yuna winked and blinked at Thea. Natigilan si Thea at agad na napagtanto ang balak ni Yuna. Yuna is trying to find an excuse to reject Luke. Naisip ni Thea, maaari mo siyang makuha kung gusto mo. Kung tutuusin, medyo walang kwenta ang asawa ko. Ang pananatili sa kanya sa bahay ay hindi ng maraming pera. Naglaro siya at ngumiti. Kabanata 134. Umamin si Luke kay Yuna ngunit desidido siyang tinanggihan. Minamaliit bilang wala. Bukod dito, sinabi pa niyang gusto niya si James. Ang kanyang mga salita ay nagulat sa lahat. Lahat ng mga mata ay nakatutok kay James sa isang high-class na kaganapan. Siya ay nagsusuot ng napaka-karaniwan sa simpleng pananamit at wala sa lugar sa mga nakapaligid sa kanya. Ang lahat ng mga kababaihan na dumalo sa piging ng kaarawan ay nakasuot ng magagandang damit. Samantala, ang lahat ng mga lalaki ay nakasuot ng kulay na suit at kurbata. Gayunpaman, James, nakasuot siya ng simpleng itim na t-shirt at naabsorb sa kanyang laro. Plants vs. Zombies. Biglang bumuhos ang malaking bilang ng mga zombie sa kanyang hardin at nilamon ang kanyang sandata na gisantes. Arg! Nawala ko. Biglang napabulala si James na nadidismaya. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya. At ang kanyang mga sigaw ay nagulat sa mga tao. Nang maramdaman ang mga tingin ng mga tao, itinaas ni James ang kanyang ulo at natigilan nang makita ang daan-daang tao na nakatingin sa kanya. Napakamot siya sa ulo at naguguluhan sa sitwasyon. Itinaas niya ang kanyang telepono. Tiningnan niya kung may kung ano sa kanyang mukha. Wala akong nakikita. Bulong niya. Si Luke, nakaluhod pa rin, ay tumingin kay James, at nagsimulang kumulo ang galit sa kanyang puso. Yuna chuckled and said, "You can pursue me kapag naging lalaki ka na gaya ni James. Hindi ka qualified ngayon, Luke." Pagkasabi nun ay tinignan ni Yuna ng masama si Thea. "Thea, ikaw ang nagsabing ibibigay mo siya sa akin. Dahil iyon ang kaso, hindi ako magpipigil." Lumapit si Yuna kay James sa ilalim ng mga tingin ng mga tao. Nag-inat siya. Inilabas ang kanyang mga payat na kamay at sinabing may kaakit-akit na ngiti. "Mr. Hayden, pwede ba kitang imbitahan sa isang sayaw?" Ang eksena ay nagulat sa lahat ng naruroon. Sino si Yuna? Siya ay mula sa Lawsons of the Capital at Executive Chairman ng Longevity Pharmaceuticals sa Kensington. Isa siyang diyosa, tagapagmana ng isang mayamang pamilya.
Isang Diyosang tulad niya ang nag-iimbita ng live-in-in-law ng mga kalahan sa isang sayaw. Napatulala ang lahat at hindi makapaniwala sa eksenang nasa harapan nila. Sa pag-aakalang nagha-hallucinate sila. Anong nangyayari? Natigilan din si James. Sa wakas ay tumayo si Luke mula sa sahig at hindi nasisiyahang lumapit sa kanila. Yuna, kahit na ayaw mo sa akin o ayaw mo akong tanggapin. Hindi mo kailangang gamitin ang ganoong basura bilang dahilan para insultuhan ako. Sa pananaw ni Luke, sinabi ni Yuna na gusto niya si James at niyaya itong sumayaw dahil kailangan niya ng kalasag para tanggapin siya. At least maghanap ka ng disente. Isang tulad ng may-ari ng Gourmand. Si Mr. Grayson sa halip na siya. Pinandilatan ni Luke si James, na nakaupo sa sofa. At mapang-asar na sinabi, sinasabi mo ba na kalmado siya sa ganoong malaking okasyon? Nakikiusap ako na mag-iba. Malamang dahil alam niya ang status niya at kung anong klaseng event siya ngayon. Isa pa, wala siyang kakilala kaya sino ang kakausapin niya. Siyempre dito lang siya makakaupo at makikipaglaro sa phone niya. Umalangaw-ngaw ang boses ni Luke. Agad itong bumungad sa mga natulala na nanunood. Hindi nakapagtataka. Alam kong imposibleng sabihin ng executive chairman ng Longevity Pharmaceuticals na gusto niya ang live-in-law na si James. Ginagawa lang niya itong dahilan para tanggapin si Luke. Lumapit si Thea. Alam niyang gustong gamitin ni Yuna si James bilang panangga. Sinamahan siya ni Yuna sa pamimili kahapon at tinulungan pa niyang pumili ng damit niya. Kaya, nagkaroon si Thea ng pagkagusto kay Yuna. Dahil ayaw ni Yuna kay Luke at gusto niyang gawing excuse si James. Pinandilatan din ni Thea si James ng mikantab niyang mga mata. Ano pang hinihintay mo James? Humihingi ng sayaw si MS Lawson. Sabi ni Thea, mahal. Sino ang tinatawag mong mahal? Binigay na kita kay MS Lawson. Ngumiti ng pilyo si Thea. Ako ba ay isang bagay na dapat ibigay sa iba? Si James ay inilagay sa lugar. Ginoo, Hayden. Sinulyapan ni Yuna si James na may halong pag-asa sa kanyang nakakatuwang mukha at sinabing, 25th birthday ko ngayon. Parangalan mo ba ako sa sayaw na ito? Napatingin si James kay Thea na parang humihingi ng opinyon. Nakakatuwa na gustong makasama ni MS Lawson ang sayaw. Sige na, sabi ni Thea sabay hila kay James mula sa sofa at iniabot ang kamay kay Yuna. Makinis at maislan ang mga kamay ni Yuna. Tungkol naman kay James, hindi pa rin niya naiintindihan ang sitwasyon. Mahal, ako, ayos lang, ipagpatuloy mo, hindi ako magseselos. Tinulak ni Thea si James. Kabanata 135. Hindi lang hindi nagseselos si Thea kundi natuwa rin siya. Ang babaeng ito ay executive chairman ng Longevity Pharmaceuticals. Si Yuna, kahit naging dahilan lang si James para tanggihan si Luke. Karangalan pa rin yun para kay James. Isa pa, asawa niya si James. Kaya proud siya. Samantala, si James ay dinala sa dance floor ni Yuna. Nagsimulang tumugtog ang musika. Iniunat ni Yuna ang kanyang mga payat na kamay. Ang isa ay inilagay sa balikat ni James. At ang isa ay nakapulupot sa kanyang bewang. Halos nakahilig na ang buong katawan nito sa kanya. Sa kabilang banda, nanigas ang buong katawan ni James. Bahagya siyang kinabahan ng mga sandaling iyon. Maganda si Yuna, at nakakamangha ang mga facial features niya. Maputi ang balat niya at may kaaya-ayang amoy sa kanya. Bumibilis ang tibok ng puso niya nang ihilig niya ang buong katawan niya sa kanya. Kahit nasa harap ng libo-libong tropa ng kalaban, hindi pa siya gaanong kinabahan. Ngayon, sa harap ng isang babae, siya ay talagang isinandal ni Yuna ang kanyang ulo sa balikat ni James. Niyakap siya, at halos buong-buo na ang bigat nito sa kanya. Nanginginig ang katawan niya habang tumutugtog ang musika. Ang eksenang ito ay nagpabaliw at ikinainggit ng lahat kay James.
Maging si Thea ay hindi maiwasang makaramdam ng kaunting selos. Hindi nagtagal. Natapos ang musika. Alam ni Yuna ang kanyang mga hangganan at agad na ibinalik si James kay Thea. Ibinalik ang kamay ni James sa kamay ni Thea. Sinabi niya, "Salamat, Thea." Walang anuman. Flattered naman si Thea. Gayunpaman, hindi masyadong maliwanag ang mukha ni Luke. Buong kumpiyansa siyang umamin ngunit hindi lang siya na-reject sa publiko. Sumayaw pa si Yuna ng kapirasong basura para insultuhan siya. Hindi lang si Luke ang nag-iisip. Dahil pare-pareho ang iniisip ng lahat ng naruroon. Inakala ng lahat na inimbitahan ni Yuna si James sa isang sayaw para tanggihan si Luke at ipakita sa kanya na mas gugustuhin niyang sumayaw na may kasamang basura kaysa sa kanya. Gusto niyang tuluyang isuko ni Luke ang ideya. Lounge. Sa sofa. Inosenteng sinulyapan ni James si Thea. Nalilito. Tungkol saan iyon? Thea. Pinitik ni Thea ang noo ni James at nagpaliwanag. Huwag mong isipin na interesado talaga si Yuna sa iyo. Kailangan kanya bilang dahilan para tanggihan ang pag-amin ni Luke. Ganoon ba? Naintindihan naman agad ni James. Lumingalinga siya sa paligid at sinalubong siya ng maraming hindi magiliw na tingin. Ang mga nanlilisik sa kanya ay pawang mga manliligaw ni Yuna. Si Yuna ang kanilang diyosa. Ngunit nag-imbita siya ng isang piraso ng basura upang sumayaw sa kanya. At lahat sila ay kinasusuklaman ni James. Sa kanila, si Luke ang pinaka hindi nasisiyahan. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. At namumuo ang mga ugat sa kanyang mukha. Nasaksihan ng mga kaklase ni Luke ang pagtanggi sa kanya at sobrang sama ng loob. Kaya hindi sila naglakas loob na ipagpatuloy ang pambabala sa kanya. Sa mukha ng hindi magiliw na tingin sa kanyang paligid. Ngumiti si James ng masama. Sa isa pang lounge area hindi kalayuan. Naka-cross leg si Yuna na nakaupo sa sofa. Kitang-kita ang mahaba at balingkinitan niyang legs. Ang kanyang mga mata ay nakikipagkwentuhan kay James. At ang kanyang mga mata ay may hindi lihim na paghanga. Ang lalaking iyon ay ang Black Dragon. Marami siyang narinig tungkol sa Black Dragon noong siya ay nasa kabisera. Ang itim na dragon ay palaging kanyang idolo. At hindi niya inaasahan na makikilala siya ng personal sa Kensington. Nakilala at nakipagsayaw siya sa Black Dragon. Isa sa 5 commander. Gayunpaman, tila siya ay medyo nahihiya. Naalala ni Yuna ang matigas na katawan ni James sa kanilang pagsasayaw. At sumili ang isang kaakit-akit na ngiti sa kanyang magandang mukha. Hindi nakaapekto ang komedya sa pagdiriwang ng kaarawan. Naku 9 pa lang ng umaga. Marami pang bigwigs ang hindi pa nagpapakita. Habang lumilipas ang panahon, parami ng parami ang dumalo para ipagdiwang ang kaarawan ni Yuna. Maging ang mga kalahan ay nagpakita. Ilang araw na ang nakalipas. Nawalan ng mukha ang mga kalahan at naging katatawanan ng Kensington. Naging low profile sila noon pa man. Gayunpaman, pagkatapos makatanggap ng imbitasyon sa kaarawan mula kay Yuna, nadama ng mga kalahan ang kahalagahan at naisip na sila ay bahagi ng matataas na uri. Nakatanggap sila ng imbitasyon mula sa executive chairman ng Longevity Pharmaceuticals. Hindi ba't ganito talaga ang isang mayamang pamilya? Pumasok si Lex kasama ang kanyang anak. Si Howard, ang kanyang apo. Si Tommy, ang kanyang apo. Si Megan, at ang kanyang apo-in-law. Si Coulson sa kanyang kamay. Hawak niya ang isang dragon cane. Ang tungkod ay nakipag-ugnayan sa lupa at naglalabas ng kalampag na tunog. Na umaakit sa atensyon ng lahat. Nagulat ang lahat nang makita ang tao ay si Lex. Inimbitahan ba ni Yuna si Lex? Imposible yan. Pinahiya ni Lex ang sarili sa labas ng rehiyon ng militar at pinalayas pa ng general. Tiyak na nahihiya siya, pero bakit niya niyaya ni Yuna? Baka dumating siya ng hindi imbitado. Nagsimulang pag-usapan ng mga tao ang hitsura ni Lex.
Lahat ng tao sa handaan ay conscious na humakbang palayo. Ayaw makipag-ugnayan kay Lex. Kampante si Tommy at may pagmamalaki na sinabi, "Lolo, tingnan mo sila. Napakasikat mo sa Kensington kaya ang mga taong ito ay umaatres para ipakita ang paggalang sa iyo." Nang marinig ang pambabula ni Tommy, si Lex ay nasa Cloud9 at nakasuot ng disguised na pagmamalaki sa kanyang mukha. Nakita niya si Yuna at nilapitan niya ang kanyang tungkod. With a smile on his face, he said, "Ms. Lawsons, ikinararangal ko na personal mo akong inimbitahan sa iyong birthday banquet." Kumunat ang noo ni Yuna. Bahagya siyang tumango at nagpakita ng pagkilala dahil si Lex ang lolo ni James. Asawa, Thea, maligayang kaarawan. Ms. Lawson, binigyan kita ng isang pares ng jade bracelets bilang regalo. Hindi gaanong halaga, 2 milyon lang. I hope you like it. Sabi ni Lex sabay bigay ng red along inihanda niya. Napaka-thoughtful mo, Mr. Callahan. Have a seat. Bati ni Yuna at niyaya si Lex na maupo. Napansin sila ng lahat at nataranta sa eksena. Bakit aanyayahan ni Yuna ang patriarch ng pangalawang klaseng pamilya na maupo? May koneksyon kaya ang mga Callahan kay Yuna? Talagang kakaiba ang tanawin. Oo nga pala, parang napaka-friendly ni Thea kay Yuna. Iyon ba ang dahilan? Maraming tao ang lihim na naghuhulat tungkol sa hindi normal na eksena. Dati, nakita na ng lahat na magkadikit sina Thea at Yuna at mukhang maganda ang relasyon nila. Bagamat pinalaya si Thea mula sa mga Callahan, mula pa rin siya sa pamilya. At posibleng makabalik siya sa isang araw. Nang makitang personal na binati ni Yuna si Lex, inakala ng maraming tao na nagkaroon ng malapit na relasyon ang mga Callahan sa mga Lawson. Napaharap si Lex matapos personal na malugod na maupo. Natuwa siya at laming-linga sa paligid na may ekspresyon na parang nagsasabing, "Sino ang nagsabing ang mga Callahan ay isang pangalawang klaseng pamilya? Ginoo, Callahan, dumating ka na." Lex, mukhang mas masigla at mas bata ka kamakailan. Agad namang lumapit ang maraming company chairpersons para batiin si Lex. Sa kabila ng pagiging katawa-tawa ng mga Callahan, totoo pa rin ang katotohanang magkasosyo pa rin sila sa Celestial Group. Ngayong may koneksyon na ang mga Callahan sa Lawsons, matatamaan nila ang jackpot kung makakamit din nila ang isang partnership sa Longevity Pharmaceuticals. Ito ang pinakamainam na oras para humingi ng pabor sa mga Callahan. Kaya naman, maraming tao ang lumapit kay Lex para purihin siya. Malapad ang ngiti ni Lex at tuloy-tuloy na binati ang mga taong lumapit sa kanya. Si Tommy, na nakaupo sa tabi niya, ay ngumisi na parang mayabang na prinsipe. Nang makita si Lex, napakakomplikado ng ekspresyon ni Thea. Pagkatapos mag-alinlangan, lumapit siya at binati, "Lolo." Nagtaas ng ulo si Lex. Natigilan siya nang makitang naka-white dress si Thea at naka-updo ang buhok. Naaninag niya ang ugali ng isang highborn na ginang. Si Thea, "Opo, Lolo." Tumango si Thea at muling binati siya. Napanganga si Tommy nang makita si Thea. Hindi niya inaasahan na ganito kaganda ang hitsura ni Thea kapag nagbihis. Sa figure at hitsura, mas maganda pa siya kaysa sa birthday girl na si Yuna. Napansin agad ni Megan ang halaga ng suot ni Thea sa isang sulyap. Naiinggit siya at napamura. "Natulog ka na naman ba ni Alex? Thea, ilang araw na lang. Tapos branded na ang suot mo. Ang iyong buong damit ay nagdaragdag ng hindi bababa sa daan-daang libong dolyar. Tama ba?" Lumapit si Thea para salubungin sila pero sinalubong siya ng mga isnob na salita ni Megan. Kahit gaano siya kabait, bahagya siyang nagalit ng mga sandaling iyon. Tinuro niya si Megan na malakas ang kinikilos. Hindi ka dapat naglalabas ng kalokohan. Kalokohan? Totoo naman di ba? Saan ka ba nakakuha ng pera pambili ng damit kung hindi dahil sa nakatulog ka kay Alex?
Ang mga kalahan ay naging sentro ng hindi mabilang na mga iskandalo kamakailan. Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Celestial Group at ng Kalahans ang pinakamalaking. Kahit na nagsagawa na ng press conference si Alex para pabulaanan ito. Patuloy pa rin ang kumakalat na tsismis na si Thea daw ay nakipagtalik kay Alex. Gayunpaman, mas itinanggi nila ito, mas nagiging wild ang mga tsismis na kumakalat sa labas. Napansin ni Lex ang hindi mabilang na mga mata na nakatingin sa kanila at nakaramdam siya ng hiya dahil kahit siya ay naisip ni Thea na natutulog si Alex. Sa kabila ng pagiging Thea na dahilan kung bakit pumayag ang Celestial Group na makipagtulungan sa mga kalahan. Mas pinapahalagahan ni Lex ang kanyang pangalan. Wala kang kahihiyan. Dumilim ang mukha ni Lex. Lolo, hindi po sa ganon. Pagkatapos, ipaliwanag mo kung saan ka nakakuha ng pera pambili ng damit kung hindi dahil natulog ka kay Alex. Tumayo si Tommy at sumigaw. Si Thea ay nakaramdam ng labis na pagkakamali at malapit ng lumuha. Hindi na niya natulog si Alex. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon. Galing kay James ang pera. Ngunit hindi niya alam kung saan niya ito nakuha. At kung sasabihin niya sa kanila, maaaring may malubhang kahihinatnan. Posibleng makulong si James. Si James, nakipag-usap sa kanyang laro sa sulok ay narinig ang kaguluhan. Tumayo siya at napagtantong ito ang mga kalahan. Nagmamadali siyang naglakad. Nakita niyang may luha sa mga mata ni Thea. At nagtanong, anong nangyari, Thea? Ngumisi si Tommy. Hindi mo lang alam na nakipagtalik na naman sa ibang lalaki ang asawa mo. Nakasuot siya ng mga branded na damit na walang iba pang higit sa daan-daang. Sok. Siguradong bukas palad ang chairman ng Celestial Group. Dumilim ang mukha ni James. Nang maramdamang ilulunsad na ni James si Tommy, agad siyang hinawakan ni Thea at sinabing, "Let's go." James, hindi siya sigurado kung paano ipapaliwanag ang sarili at tumanggi siyang ipahiya ang sarili sa pamamagitan ng pananatili pa. Maraming tao ang nagtipon sa kanilang paligid at nagsimulang kutsain siya. Bakit hindi nagpapaliwanag si Thea? Dapat totoo ang tsismis. Tiyak na natulog siya kay Alex ng higit sa isang beses. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya maipaliwanag ang kanyang sarili. Well, she's a beauty. Kaya hindi nakakagulat na ma-attract si Alex sa kanya. Pinalibutan sila ng hindi kaya ayang daldalan. At napahiya si Lex. Pumalakpak. Ibinagsak ni Tex ang mga kamay sa mesa at biglang tumayo. Pinagsabihan niya ito na, "Thea, how can you be so shameless? Nakakainis ka sa mga kalahan." Hindi ipinaliwanag ni Thea na siya ay nagkamali at agad na kinaladkad si James. Na gustong tumakas sa eksena. Sa hindi malamang pagkakataon, matatag na tumayo si James. At hindi niya ito maalis. Tumingin si James sa mga nakapaligid sa kanila at malamig na nagtanong. Yung mga nagtsismisan tungkol kay Thea kanina, sumulong ka at lumuhad ka para magsisi sa mga ginawa mo. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa mga kahihinatnan nito. Haha, si Tommy ang unang humagalpak ng tawa. Sinong niloloko mo, James? Anong kahihinatnan? Sino ka sa tingin mo? Ang Blythe King. Bakit hindi mo ituloy at ipakita sa akin ang kahihinatnan? Napakawalan mo. Hino-frame mo pa ang asawa ko. Sinabing nakakuha kami ng imbitasyon mula sa Blythe King dahil sa iyo. Obvious naman na asawa ko ang dahilan kung bakit kami naimbitahan. Ang aming pag-amin ay tinanggihan dahil ang mga awtoridad ay hindi nasisiyahan sa aming pagiging mataas ang profile at nagpapaputok sa labas ng rehiyon ng militar. Tiyak na marunong kang magnakaw ng kredito. Panunuya din ni Megan. Halika, lumuhad at humingi ng tawad. Nakakatakot ang ekspresyon ni James habang nakatingin sa lahat. Haha, gusto kong makita kung ano ang magagawa mo sa akin. I agree na si Thea ang natulog kay Alex.
Kaya, ano ang gagawin mo? Ito ang katotohanan. Bawal ba akong magsabi ng totoo? Humakbang si Luke at sinindihan ang apoy. Sino ang nagbubuga ng kalokohan? Isang mabagsik na boses ang umalangaw-ngaw. Pagkatapos, pumasok sa bulwagan ng isang lalaking nasa edad 50 anyos. Nanginginig ang lahat habang papalapit ang lalaki. Alex, sino ang nagchichismis tungkol kay MS? Thea, isa pang boses ang narinig. At isang gwapong lalaki ang sumunod sa likod ni Alex. Ito ang may-ari ng Gourmand. Si Brian mula sa Graysons of the Capital. Ang mga nagsabi tungkol kay Thea ay mas mabuting lumabas para lumuhod at humingi ng tawad. Kung hindi, tumayo din si Yuna at malamig na sinabi. Napakapangahas. Sino ba ang naglakas loob na maglabas ng kalokohan? Sa labas ng pinto, ibang boses ang maririnig. Agad namang lumitaw ang isang matandang lalaki sa kanyang amo. Sa kabila ng kanyang kulubat na hitsura, masigla siyang pumasok. Nakasuot ng itim na suit. Dr. Fallon. Nagulat ang lahat sa taong papalapit. Narinig din ni James ang kaguluhan at tumingin sa paligid. Hindi niya namamalayan na kumunat ang noo niya. Paano naging Dr. Fallon si Jake Graham? Yung J. Fallon na binanggit ni Thea. Kabanata 138. Ang lahat ng nasa piging ay napalingon sa pasukan. 3 tao ang pumasok sa hall. Ang isa ay si Alex, ang chairman ng Celestial Group. Ang isa pa ay si Brian. Ang may-ari ng Gourmand. Ang huling nakatatandang lalaki ay si Jay, ang presidente ng Doctors Association na may titulong henyong doktor sa Kensington. Ang tatlong ito ay niranggo sa tuktok ng social pyramid sa Kensington. Si Alex ang gulugod ng mga Yates sa capital. Madali niyang mabangkarote ang Great Four sa isang salita. Si Brian ay isang napakababang tao ngunit may malaking impluwensya. Sa kabilang banda, si Jay ay isa sa mga pinakakilalang figure. Ang Kensington ay ang kabisera ng medisina. At siya ay isang henyong doktor. Sa mundong ito, mas mayaman sila. Mas natatakot sila sa kamatayan. Ang sama-samang impluwensya ng mga taong naruroon ay maaaring hindi man lang umabot sa antas ni Jay. Lumapit ang tatlo at naging center of attention. Sino ang nagbubuga ng ganyang kalokohan? Sino ang nagsinungaling kay Thea? Sino sa inyo ang nangahas na ilabas ang kanilang mga bibig? Naglakad ang tatlo at tumingin sa kabuuan ng silid. Ang malaking piging ay nahulog sa isang patay na katahimikan kaagad. Anong nangyayari? Bakit ang mga bigwig na ito ay tumatayo para kay Thea? Naguguluhan din si Thea sa inasal nila. Naiintindihan niyang tinutulungan siya ni Alex dahil niligtas siya noon ni James. Gayunpaman, wala siyang kinalaman kina Brian at Jay. Nang makita ang presensya ng tatlo ay agad na napawi ang galit ni Luke. Hindi niya namamalayan na umatras at nagtago sa karamihan. Natatakot na magsalita ng isa pang salita. Sa gayong mga kalagayan, wala na siyang lakas ng loob na magsalita. Si Alex lang ay sapat na para maalis ang mga savior. Kahit na ang Bertrands ay may mas maraming asset kaysa sa Great Four. Alam ni Luke na hindi niya kayang tanggapin ang masamang panig ng 3 taong ito. Lumapit ang tatlo kay Thea. Nang makitang nangingilid ang luha sa mga mata ni Thea, magalang na binati siya ni Alex. MS. Thea. MS. Thea. Bahagyang yumuko si Brian para batiin siya. Pumalakpak. Napaluhod ang sikat na presidente ng Doctors Association. Si Jay Fallon. Ang kanyang mga aksyon ay natakot kay Thea. At siya ay hindi namamalayang humakbang paatras. Nagmamadaling inalalayan ni James si Thea at pinandilatan ng mata si Jay na nakaluhod sa lupa. Nagtaas siya ng kilay at nagtanong. Sino ka? Anong ginagawa mo? Tinakot mo lang asawa ko. Paano mo ako masusuklian kung may nangyari sa kanya? Napuno ng patay na katahimikan ang kapaligiran. Nanlaki ang mga mata ng lahat sa gulat.
Ang taong ito ay ang presidente ng samahan ng mga doktor. Ang henyong doktor, si Jay. Ang mga alingaw ay 3 pasyente lamang ang nakikita niya sa isang araw. At ang mga mayayamang tao na nakipag-appointment sa kanya ay nakatakdang makita siyang makalipas ang 3 taon. Bakit lumuhad ang sikat na J.K. Thea? Nagulat ang lahat sa eksena. Nang marinig ang sinabi ni James. Biglang tumayo si Jay at pinunasan ang pawis sa noo. Nagmamadali siyang humingi ng paumanhin. Sinabing, "I'm so sorry, Ms. Thea. Natakot ka sa mga biglaang kilos ko. Ako ay humihingi ng paumanhin. I'm incredibly sorry." Paulit-ulit na humingi ng tawad si Jay. Natigilan ang mga kalahan sa eksenang ano ang nangyayari. Kailan kaya nagkaroon ng pagkakataong si Thea? Bakit ang mga bigwig na ito ay kumilos na parang dumating sila sa presensya ng Blythe King? Ito ay kawili-wili. Sumulyap si James kay Jay. Hindi niya inaasahan na si Dr. Fallon, na binanggit noon ni Thea, ang magiging boss ng Underground Intelligence Network. Napatingin si Alex sa lugar. Ang kanyang mga mata ay isa-isa na dumaan sa lahat. Ang mga nakasalubong niya ng tingin ay likas na umatras. Magsalita ka pa. Bakit hindi na kayo nag-uusap? Napakahalaga ni Ms. Thea. Gaano kalakas ang loob ng gayong hamak na mga tao na insultuhan siya? Ang mga nang insulto sa kanya ay mas mabuting sumulong sa pagkakataong ito. Mayroon pa ring puwang para sa kapatawaran kung hahakbang ka pa sulong, luluhod, at aamin ng kasalanan ngayon. Kung hindi, pinandilatan ni Brian ang mga taong naruroon, na may walang pakialam na ekspresyon at binyantaan sila. Maraming tao ang natakot. Totoo naman si Brian sa sinabi niya. Mababaligtad ang buong Kensington kung magagalit siya. Sino ang nagsasalita ng masama tungkol sa kanya? Hakbang pasulong ngayon din. Hindi naglakas loob na salubungin ni Jay ang tingin ni James at galit na ibinaling ang tingin sa mga tao. Nakakunot ang noo ni Yuna habang pinagmamasdan ang gawin ng 3 lalaki. Alam na siguro ng 3 ito ang identity ni James kaya desperado silang protektahan si Thea para mapasaya si James. Paano ako matatalo sa kanila bilang party host? Best friend ko si Thea. Lahat ba kayo ay hindi gumagalang sa akin sa pamamagitan ng pang-iinsulto sa kanya sa aking kaarawan? May mga surveillance camera dito. At madali kong ma-check ang footage para makita kung sino ang nang-insulto sa kanya. Ito na ang iyong huling pagkakataon para humingi ng tawad. Lumapit si Yuna kay Yuna at pinandilatan ang lahat habang pinagbabantaan sila. Takot na takot ang mga nagsalita kanina. Pumalakpak. Biglang hindi nakayanan ng isang tao mula sa karamihan ng tao ang panggigipit ng kanilang bigwig at agad na lumuhad ang ulo sa sahig. Ang tao ay isang corporate chairman na may daan-daang milyong net worth. Siya ay isang malaking shot sa labas. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakaluhod siya sa lupa na parang isang hamak na lingkod. Natigilan si Thea sa eksena. Magkahawak sina James at Yuna sa isang kamay niya na palingon siya sa kaliwat kanina. Tumingin muna kay Yuna, tapos kay James. Puno ng pagkalito ang maganda niyang mukha. Yung lalaking nakamaskara na naman ng multo. Matapos lumuhad ang unang tao, may sumunod na ibang tao. Sina Alex, Brian, at Yuna ay mula sa mga maimpluwensyang pamilya sa kabisera. Si Alex lamang ay sapat na upang maging sanhi ng pagkabangkarote ng mga savior. Nakakabaliw ang kahihinatnan ng 3 pagsasama. Humakbang pasulong at lumuhad sa sahig ang mga bamulong. Pumalakpak. Pumalakpak. Sunod-sunod silang lumuhad sa sahig. Sa isang iglap, 20 tao ang nagbebenta hanggang tuhod. Nagpanik si Tommy matapos makakita ng ganoong eksena dahil kinukutsa din niya si Thea. Pagkatapos ng saglit na gulat, kumalma siya at tumayo. Itinuro niya ang mga taong nakaluhod sa sahig. Maging mas maimpluwensyang kaysa sa mga kalahan.
At pinagalitan sila. How dare you insult the Callahans? Sa kasamaang palad, lumapit si James at sinipa siya sa tuhod. Pumalakpak. Agad na napaluhod si Tommy. Anong ginagawa mo? Galit na galit siya. Ngayon lang. Hindi ba ikaw ang pinakamabisyo? Malamig na sabi ni James. Ako ang pinsan ni Thea. Pinutol siya ni James ng isang sipa bago niya natapos ang pagsasalita. Bumagsak ang kanyang katawan sa lupa habang siya ay nagpakawala ng ungol. Pagkatapos, tinuro ni James si Megan. Nanginginig sa takot si Megan at nagmamadaling niyakap si Coulson. Kinilabutan siya at pasimpleng bamulong. Di mahal, sinusubukan mo bang hilahin pababa ang Oswalds? Bilasan mo at lumuhad ka. Agad siyang sinampal ni Coulson. Napaiyak si Megan matapos mataman sa mukha. Napatingin siya kay Lex at nakita niya ang galit na ekspresyon nito. Nanginginig ang kanyang katawan, at wala siyang pagpipilian. Humakbang siya at ibinagsak ang sarili sa sahig. Sa ngayon, mahigit 30 katao ang miling sa sahig. May isa pang tao na hindi pa nakaluhod si Luke. Tumabi si Luke, nag-iisip kung luluhod ba siya. Masisira ang reputasyon ng mga Bertrands kapag lumuhad siya. Kasabay nito, hindi nakayanan ng mga Bertrands ang kapangyarihan ng 3 kilalang figure na ito. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, lumuhad siya ng may kabog. Nagulat lahat ng kaklase niya sa ginawa niya. Yung class monitor lumuhad din. Lumuhad siya kay Thea. O anong background ni Thea? Ang birthday party ay ginawang nilang party. Natigilan si Thea at nawala ng malay habang pinagmamasdan ang pangyayari. Natarante siya at hindi sigurado kung paano ito hahaharap. Pinandilatan ni Alex si Lex. Tinuro siya, at tinanong, iniinsulto mo rin ba siya? Nang marinig ang tanong, nanginginig ang katawan ni Lex. Thea, gusto mo lumuhad din ako sayo? Sinulyapan niya si Thea na may medyo displeased expression. G. Lolo, hinding-hindi ko. Hindi ka makaluhad. Hindi ka dapat lumuhad. Galit na sagot ni Thea. Hinding-hindi magkakaroon ng lakas ng loob si Thea na yayain si Lex na lumuhad. Pagkatapos ng lahat, siya ang kanyang lolo. Bumangon ka na. Tommy, ikaw din. Megan. Agad niyang tinulungan sina Tommy at Megan na bumangon sa sahig. Sa wakas ay tumayo ang dalawa. Gayunpaman, ang iba ay hindi nang ahas na bumangon. Ms. Thea, paano mo gustong parusahan? Tanong ni Alex habang sinusulyapan si Thea. Ako, nagpanik na naman si Thea. Hindi pa siya napunta sa ganoong sitwasyon. Ang mga taong ito na nakaluhod sa kanya ay pawang mga kilalang tao na may mas maraming ari-arian kaysa sa mga Callahan. Paano kung sampelan natin sila ng ilang beses? Kung tutuusin, birthday ni Ms. Lawson ngayon, at hindi na makakita ng dugo. Tanong ni Alex. Napatingin si Alex kay Thea at palihim na sinilip si James. Nakasuot ng hindi nakakapinsalang ekspresyon si James. Honey, anong gagawin ko? Clueless si Thea at tumingin kay James para sa opinyon niya. Nagkibit balikat si James at nagmungkahi. Paano ko malalaman? Gayunpaman, ang mga taong ito ay walang galang at bastos. Kanina ko pa sila hinamak. Paano kung hayaan natin silang sampelan ang kanilang sarili ng 5 beses? Kay kalimutan mo na. Ayaw ni Thea na palakihin pa ang problema. Hanggang ngayon, nagtataka pa rin siya kung bakit siya tinutulungan ng mga taong ito. Sinulyapan niya ang mga taong nakaluhod sa sahig. Inalala ang kanyang sarili, at nagmamadaling sinabi, Kay kayong bumangon muna kayo. Nang marinig ito, naramdaman ng lahat para nabigyan sila ng amnestia. Tayo. Hindi ba kayo magpapatuloy sa pagbubuga ng kalokohan kung hindi kayo tinuruan ng leksyon ngayon? Tumaas ang boses ni James at umungol. Tama na, hindi sapat ang 50 sampal. Gumawa ng 100. Agad namang pumayag si J.K. James. Pagkarinig nito,
Naintindihan agad ni Alex ang intensyon ni James. Itinaas niya ang paa at sinipa ang lalaking nakaluhod sa harapan. Bumagsak ang lalaki sa lupa. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na magsabi ng kahit ano. Paimpol siyang bumangon. Nagpatuloy sa pagluhod. At nagsimula. Sampelan ang sarili ng paulit-ulit. Ang kanyang kumpanya ay nagkaroon ng pakikipagtulungan sa Celestial Group. Malugi ang kanyang buong kumpanya sa isang salita mula sa Celestial Group. Sampal, sampal, sampal. Sumunod naman agad ang iba nang magsimulang sampelan ang sarili ng unang tao. Umalangaw-ngaw ang buong venue ng mga sampalan. Napabuntong hininga na lang ang ibang mga nanunood. Minsan sa isang siglo ang eksena. Anong ginagawa niyo? Tayo. Itigil mo na ito. Laking gulat ni Thea na halos mapaluha. Ilang salita lang iyon tungkol sa kanya. Hindi naman ganoon ka big deal. Ito ay hindi kailangan. Sinulyapan niya ang tatlong kilalang tao at taos pusong nakiusap. Please stop them. Pinandilatan ni James ang mga taong sumasample sa kanilang mga mukha. At sinabing, ang aking asawa ay mabait at mapagbigay. Kaya hinahayaan ka niya. Bilasan mo at pasalamatan mo siya. Mas tandaan mabuting ninyong lahat ang kahihinatnan kung kayo. Maglakas loob na magbulalas muli ng kalokohan. Sige, tayo. Hinaway-kaway ni Alex ang mga kamay niya at napatigil ito matapos marinig si James. Sa wakas ay tumigil ang mga taong nakaluhod sa lupa. Bumangon sila at tumayo sa kinatatayuan. Walang lakas ng loob na gumalaw kahit isang pulgada. Hinawakan ni James ang kamay ni Thea at sinabing, "You should thank them, darling." Pagkarinig nito ay agad namang nag-react si Thea. Napatingin siya kina Alex, Brian at Jane nang may pasasalamat at nagmamadaling nagpasalamat sa kanila. Salamat talaga. Ipapabangkarote ko sila sa loob ng ilang minuto kung gusto mo. Thea, napangiti si Alex. Nagulat ang lahat ng naroon nang lumabas sa bibig niya ang mga salita niya. Ginoo, Yates, pasensya na. Hindi dapat ako nag-spout ng kalokohan. Patawarin mo ako. Agad na muling lumuhad ang kanilang narinig sa kanya at nakiusap. Mawala. Sinipa sila ni Alex. Agad na bumangon ang lalaki at mabilis na tumakbo palabas. Sinulyapan ni Thea ang naguguluhan at nagtanong. Hindi ko kayo kilala lahat. Bakit mo ako tutulungan? Ipaliwanag mo sa kanila. Kung hindi, magkalat na naman ang mga tao. It's 6:35 a.m. Magkalat na naman ang mga tao ng tsismis tungkol sa akin. Talagang nag-aalala siya. Ang mga alingaw-ngaw tungkol sa kanya ay kakalat na parang apoy kung ang balita ng pangyayari ngayon ay kumalat. Baka sabihin pa nila na natulog silang tatlo. Natigilan silang tatlo sa sinabi niya. Magpaliwanag. Paano natin ipapaliwanag? Paano natin ipapaliwanag na mayroon kang napakahusay na asawa? Walang lakas ng loob na magsalita ang tatlo. Matagal nang nasa Kensington si James ngunit tumanggi siyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Maghuhukay sila ng sarili nilang libingan kung ilantad nila siya. Natahimik sandali ang hall. Lahat ng bisitang naruroon ay nakatingin sa kanila. Lahat ay nagtataka kung bakit ang tatlong kilalang tao ay magalang kay Thea. Tumabi si James at sinulyapan sila ng nakangiti. Ang ekspresyon ay tila nagbabanta sa kanila, na nagsasabing, makakapaghintay kayong harapin ang aking galit kung manggahas kayong ibunyag ang aking pagkakakilanlan. Natakot silang tatlo nang makita ang ekspresyon ni James. Nagsimulang mag-isip ng mabuti si Yuna. Alam niya na kailangang may paliwanag sa sitwasyon ngayon. Kung hindi, ang mga alingaw-ngaw sa labas ay kakalat sa labas ng kamay. Actually, hindi naman big deal. Naaalala mo ba ang taong iniligtas mo 10 taon na ang nakararaan? Binasag ni Yuna ang katahimikan. Oo, tumango si Thea. Sinabi mo sa akin na ang taong niligtas ko mula sa villa ng mga Kaydan ay ang lalaking nakamaskara ng aswang na binaril ng Blythe King kanina. Tama iyan.
Tinutulungan kanila dahil sa kanya. May utang silang pabor sa kanya. Bagamat hindi kanya pinuntahan ng personal, lihim kanyang tinutulungan mula sa anino. Sa pamamagitan nito, binayaran kanya para sa iyong biyaya na Nagel iligtas, buhay 10 taon na ang nakararaan. Sabi niya wala na siyang utang sa iyo simula ngayon. Pero, hindi ba siya binaril ng Blythe King? Naghinala si Thea, bagaman malakas siya, mas mababa siya sa Blythe King. Naalala kanya sa buong buhay niya at sinabi niyang utang niya sa iyo ang kanyang buhay. Kaya naman, hiniling niya na alagaan ka ni Alex at ng iba pa, at ngayon ay nabayaran ka na niya ng buo sa pagligtas sa kanyang buhay. Nang makita kung paano nanahimik si James, naintindihan ni Brian na ibig sabihin ay pumayag siya sa iminungkahi ni Yuna. Agad siyang tumayo at umamin. Tama na, Thea. Ito ang dahilan kung bakit tinulungan ka namin. Tinulungan ko na siyang gantihan ka. Sinabi niya na utang niya ang kanyang buhay sa iyo ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataong bumawi sa iyo. Siya sana ang personal na gumanti sa iyo kung hindi dahil sa paghalili ng Blythe King. Gayunpaman, wala na siyang pagkakataong gawin iyon dahil pinatay siya ng Blythe King. Tumango si Alex at nakipaglaro. Nagkasundo sila sa isa't isa. Agad namang naintindihan ng lahat matapos marinig ang kanilang usapan. Sobrang respeto nila kay Thea dahil sa taong niligtas niya 10 taon na ang nakakaraan. Ang tao na inilabas ng Blythe King ay ang iniligtas ni Thea 10 taon na ang nakararaan. Ang mga prominenteng figure na ito ay may utang na loob sa lalaking nakamaskara ng aswang. Kaya naman tinulungan nila si Thea. Ngayong nabayaran na ang pabor. Ang mga kilalang tao na ito ay hindi natatayo para sa kanya sa darating. So yun ang nangyari. Si Lex, nakaupo sa sofa, nanginginig habang pinagmamasdan sila. Akala niya ay nakuha ni Thea ang kanyang sarili ng ganoong impluwensya. At ang mga kalahan ay malapit ng sumikat. Ang mga taong ito ay nagbabayad lamang ng isang pabor. Matapos mabayaran ang pabor, wala na silang kinalaman ni Thea. Samantala, sumulyap si James kay Yuna. Alam na niya ngayon na nalaman na ni Yuna ang kanyang pagkakakilanlan at alam pa niyang pumatay siya sa mga ulo ng Great Four. Ms. Lawson. Ngumiti siya at sumilip kay Yuna. Lumingon si Yuna para salubungin ang ngiti sa mukha ni James. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman niyang tumaas ang goosebumps sa buong balat niya. At nanlamig ang buong katawan niya. Sagot niya na may awkward na ngiti. James. Salamat, sabi ni James. Bagamat natuklasan ni Yuna ang kanyang pagkakakilanlan, tumulong siya sa pagresolba sa sitwasyon upang madaling tanggapin ito ni Thea. At nagbigay ito ng paliwanag sa lahat. Kung hindi, maaaring nalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Baka tapos na sila ni Thea kung natuklasan niya ang identity niya. Puno ng dugo ang kanyang mga kamay. Imposibleng tanggapin ni Thea ang isang tulad niya. Siya na talaga. Hinulaan na ni Thea ang ganoong kahihinatnan. Gayunpaman, nadismaya siya dahil ang taong iniligtas niya mula sa vilya ng mga Kayden at ang lalaking nakamaskara ng marami na nagligtas sa kanya ay pinatay ng Blythe King. Sa kasamaang palad, hindi niya malalaman ang pagkakakilanlan ng taong ito. At hindi rin siya magkakaroon ng pagkakataong makita ang taong lihim na tumulong sa kanya. Kalahati. Ang balita ay nasisiraan ng loob niya. Sa sandaling iyon, isa pang malaking shot ang dumating. Ang tao ay si Charles, ang executive chairman ng Abundant Group. Agad niyang nakita ang mga tao na pumasok sa bulwagan. Nang makita niya si James, naramdaman niyang umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Ang kanyang binti ay naging goma at halos bumigay. Nagmamadali siyang lumapit at binati sila. Mr. Kayden, Ms. Thea, Tatay, Tay, pinaluhod ako ng mga taong ito. Bumalik agad ang confidence ni Luke nang makita niya si Charles at nagreklamo ito. Sa naunang pressure,
Wala siyang choice kundi ang lumuhod. Ngunit ngayon ay dumating na ang kanyang ama. Bagamat hindi kabilang sa Grade 4 ang kanyang pamilya, mas malakas sila, dahil lamang sa walang pakialam ang Bertrands sa mga mababaw na titulo. Ang mga Bertrands ay pangalawa lamang sa Celestial Group. Ang pagkakaroon ng mga Bertrands ay isa rin sa mga pinakakilalang negosyo sa Kensington. Ano? Napatingin si Charles kung saan itinuro ni Luke ang daliri niya at nakita niya sina Alex, Brian, at Jay. Anong nangyari? Tanong niya. Ang walang galang na batang ito ay hindi napigilan ang kanyang bibig at ininsulto si Thea. Sabi ni Alex. Ano? Galit na galit si Charles nang marinig ang paliwanag. Naisip ni Luke na galit si Charles nang malaman na napilitan siyang lumuhod sa kanila. Mayabang niyang bumulong. Tay, ilang salita lang ang nasabi ko. Pero napaluhod ako at sinampal ang sarili ko. Kailangan mong ipaghiganti ako. Wala kang kakayahan. Iniwas ni Charles ang kamay kay Luke. Sinampal niya ng buong lakas si Luke. Agad na bumagsak si Luke sa lupa. Lumapit sa kanya si Charles at nagpatuloy sa pagpalo sa hinihigaan niya. Tatay, tumigil ka. Itigil mo yan. Humingi ng awa si Luke. Matapos bugbugin si Luke ng ilang sandali, lumapit si Charles kay Thea, lumuhod, at nagmakaawa. Thea, nakikiusap ako na patawarin mo ang aking anak na walang kakayahan. Agad na nakilala ni Thea ang kanyang mga kilo ay dahil sa lalaking nakamaskara ng aswang. Patay na ang lalaking nakamaskara ng aswang. Kaya bakit takot na takot pa rin sa kanya ang mga taong ito? Nataranta si Thea, kaagad. Inalalayan niya si Charles at tinulungan itong tumayo. Ginoo, Bertrand, sumosobra ka na. Walang seryoso. Dapat bumangon ka muna. Gayunpaman, nag-aatubili si Charles na tumayo. Personal niyang nasaksihan si James sa pagkilos at kung paano niya madaling napatay ang mga ulo ng Grade 4. Nandyan din si Rowena, na pinahirapan. Nababalot siya ng takot habang inaalala ang eksena. Pinapatayo ka ng asawa ko. Kaya bumangon ka na. Bakit ang tigas ng ulo mo? Dissatisfaction na sabi ni James. Nagkunwari si James na sisipain niya si Charles. Nagmamadaling tumayo si Charles sa takot. I apologize for the unpleasant events that happened. Everyone. Dahil naresolba na ang usapin. Hindi na natin dapat ipagpatuloy ang ganitong tensyon sa aking 5 kaarawan. I enjoy natin ang gabi at magsaya. Ito ay isang pambihirang okasyon para sa napakaraming kilalang tao na magtipon. Kaya bakit hindi natin kilala ang isa't isa para sa mas malalaking pagkakataon sa negosyo? Magkasama. Bubuo tayo ng isang napakagandang kapital ng medisina na magpapagulat sa buong mundo. Nakontrol ang buong sitwasyon pagkatapos ng pagsasalita ni Yuna. Pagkatapos ng insidente, naging sentro ng pambabala ng lahat si Thea. Hindi na nila kinukutya si Thea at naramdaman niyang tama ang desisyon niyang iligtas ang nag-iisang survivor 10 taon na ang nakararaan. Kabanata 143. Nakuha niya ang paggalang ng napakaraming big shot sa pamamagitan lamang ng pagliligtas sa isang tao. Sino lang ang taong ito? Dahil nabaril na siya, bakit ganito pa rin ang paggalang ng mga ito kay Thea? Matapos ang ilang kilalang tao ay tumulong kay Thea, lahat ay hindi na nang ahas na abalahin pa siya. Dahil dito, nalilito ang lahat, at nagsimula silang manghula. Maaaring ang mga big shot na ito ay talagang may utang na loob sa lalaking nakamaskara ng multo. Ngayong nabayaran na nila ang pabor, titigil na ba sila sa pakikialam sa mga problema ni Thea? Oo, talagang ganoon ang kaso. Maraming tao ang nagsimulang mag-isip ng palihim. After they came to a conclusion, hindi na sila nag-favor kay Thea. Sa halip, pinalibutan nila ang mga maimpluwensyang tao upang subukan at makuha ang kanilang pabor. Sulok na sofa. Natulala si Thea. Umupo si James sa tabi niya at sadyang nagtanong with a gloomy expression.
Thea, be honest with me. Ano ang nangyayari? Ha? Natauhan si Thea at lumingon kay James na galit na galit. Agad siyang humingi ng tawad. I'm sorry, honey. Medyo naguguluhan din ako sa buong sitwasyon. Ano? Napatingin si James sa kanya. Remember how I was covered in scars? Ito ay dahil sumugod ako sa apoy upang iligtas ang isang tao 10 taon na ang nakalilipas. Ang taong ito ay biglang bumalik. At, iniskan ni Thea ang kanilang paligid. At pagkatapos makumpirmang walang tao, bumulong siya. Mukhang, siya ang lalaking nakamaskara ng multo na pumatay sa mga ulo ng Great Four at Trent. Gayunpaman, binaril siya ng Blythe King sa huli. Ano, Kay, kakilala mo ang isang mamamatay tao? Kunwaring nagulat si James, 1-1 hindi siya kilala. I really have no clue about his identity. And he never showed himself to me. Dapat ay nilapitan niya ang ilang maimpluwensyang tao sa Kensington na malamang na may utang sa kanya bago siya namatay upang tulungan ako kung ako ay nasa problema. Paliwanag ni Thea, "Di darling, kailangan mong magtiwala sa akin. Kahit kailan hindi kita pinagtaksilan. I swear." Sumulyap si Thea kay James na may luha sa mga mata. "I believe you." Inabot ni James at tinakpan ang bibig niya. Kumunat ang noo ni Thea. Ang bango mo ng usok. Oh, ako ay humihingi ng paumanhin. Agad na binawi ni James ang kanyang mga kamay dahil sa alanganin. Dapat tumigil ka sa paninigarilyo. Mahal, sumulyap si Thea sa kanya na nagmamakaawa. Ayaw niya talaga sa amoy ng usok. Palagi niyang naaamoy ang masangsang na amoy ng sigarilyo sa kanya kapag naglalakad sa tabi niya. Matagal na itong nasa isip niya. Ngunit hindi siya nakahanap ng pagkakataong sabihin sa kanya. Sige, matigas na tumanggaw si James at nagmungkahi. I'll quit. I promise. Paano kung mayroon pa akong isa? At aalis na ako pagkatapos nito. Ngumiti si Thea. Sige, nabigyan ka ng pahintulot. Ang kanyang mga mata ay lumuluha pa. Ngunit siya ay mukhang lubhang nakakabighani sa isang ngiti. Nakatingin lang sa kanya si James ay adik. Malaking negosyo ang gagawin mo sa hinaharap. Maraming tao ngayon dito. At dahil maganda ang relasyon mo kay Yuna, dapat mong gamitin ang pagkakataon na makilala ang mga tao at maglatag ng pundasyon para sa iyong karera sa hinaharap. Pagpapasigla ni James sa kanya. Sige. Tumayo si Thea at naglakad papunta kay Yuna. Kasama ni Yuna ang kanilang mga business bigwigs. Yuna, nang marinig ang boses ni Thea, agad na tumayo si Yuna at hinayla siya paupo. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang pag-uusap. Ang sentro ng kalakalan ay opisyal na bukas para sa mga pamumuhunan. Plano kong ilipat doon ang headquarters ng kumpanya ko at magbukas ng Longevity Pharmaceuticals branch. MS. Lawson. Dahil mayroon kang malawak na hanay ng mga koneksyon. Alam mo ba kung sino ang nagbabayad ng malaking halaga para bilhin ang trade center? Kumunat ang noo ni Yuna at sinabing, I heard it's someone called Scarlett Brooks. Hindi ko pa alam ang background ng taong ito. Scarlett, babae ba? Oo. Umupo si Thea sa isang tabi at nakikinig sa kanilang usapan ngunit wala siyang maintindihan. Ano ang ibig mong sabihin sa bumili ng trade center? Tanong ni Thea, narinig mo na ba ang tungkol sa komersyal na lungsod na itinayo sa lungsod? Sagot ni Yuna. Tumango si Thea. Oo, kahapon lang. May bumili ng trade center. I heard it cost trillions of dollars. Paliwanag ni Yuna. Ano? Nagulat si Thea sa impormasyon. Sa katunayan, hindi ganoon kalaki ang ginastos ni Scarlett para mabili ang trade center. Ang sentro ng kalakalan ay tumagal ng 5 taon upang makumplito. At isang kabuoang puhunan na $500 bilyong ang ginugol sa pagtatayo. Tiyak na mas mataas ang presyo ng center kaysa sa halagang ipinuhunan. Kaya,
Kahit si Yuna ay naisip na hindi ito mabibili ng walang kahit $1 trilyon. Laking gulat ni Thea sa mga numero. Siya ay isang ordinaryong mamamayan lamang at hindi kailanman nalantad sa mas mataas na uri ng lipunan. Hindi pa siya nakakita ng ganoon kalaking pera sa buong buhay niya. Ang $1 trilyon ay isang astronomical figure sa kanya. Ano ang $1 trilyon sa cash? Hindi ito noon liquid asset. Kunin ang Callaghans bilang isang halimbawa. Kahit na mayroon silang mga ari-arian na hindi higit sa $1 bilyon. Ito ay ang halaga ng kumpanya. Ito ang kabuuan ng lahat ng negosyo ng pamilya na pinagsama-sama. Sa mga tuntunin ng pera, ito ay sapat na kung ang isang pamilya tulad ng mga Callahan ay mayroong $100 milyong. Para naman sa Celestial Group, daan-daang bilyon ang kanilang market value. Ang halaga nito ay ang kanilang mga hindi likidong asset. Kapag ang Celestial Group ay nakatagpo ng isang problema tulad ng hindi na kapital at nawala ang gumanap ng normal, ito ay haantong sa pagbaba ng halaga sa pamilihan. Sa isang iglap, ang daan-daang bilyong ito ay bababa sa 10 bilyon o kahit ilang bilyon. Sa pinakamaraming kaso, sila ay magiging ganap na walang silbi. At ang pakikipagtulungan ay nasa malubhang utang. Nagsama-sama ang grupo ng mga business bigwig at pinag-usapan ang usapan ng pagpasok sa commercial center. Hindi pamilyar si Thea sa mga bagay na ito. Siya ay nakinig ng mabuti at kinuha ito bilang isang pagkakataon upang matuto. Samantala, nakaupo si James sa lounge. Casual na casual ang pananamit niya. At dahil isa lang siyang live-in na manugang, walang nag-abalang bumati sa kanya. Masaya siyang naiwang mag-isa. Pagkatapos kumain ng tanghalian sa Kensington Hotel, medyo nainas si James. Samantala, patuloy na sinusundan ni Thea si Yuna at patuloy na nagtatanong tungkol sa negosyo. Walang magawa si James. Nagkataon namang tumawag si Henry at nagulat na mayroon siyang ilang impormasyon tungkol kay Dawson at Nine Fingers. Thea, medyo boring dito, kaya maglalakad muna ako. Abiso nito sa kanya. Sige, tumango si Thea. Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko si Thea ng ligtas ngayong gabi. Ipinapangako kung hindi siya mawawala kahit isang hibla ng buhok. Nakangiting sabi ni Yuna. Mas gamaan ang pakiramdam ni James sa paligid ni Yuna. Umalis siya sa Kensington Hotel. Sumakay sa kanyang electric motorcycle. At nagtungo sa Common Clinic. Maya-maya, nakarating na siya sa clinic. Ang Common Clinic ay kung saan karaniwang tumatambay si Henry. Bagamat isa itong klinika, kadalasan ay hindi ito bukas para sa negosyo. Ang pasukan ay kalahating sarado. Itinulak ni James ang pinto at pumasok sa loob. Nasa kalagitnaan ng pag-uusap sina Henry at Scarlett nang biglang umakbay si James. Agad namang tumayo ang dalawa. Kinuha ni Henry ang isa. Sigarilyo mula sa mesa at iniabot kay James. Bigla niyang naalala na hiniling sa kanya ni Thea na huminto sa paninigarilyo. Gusto niyang tumanggi ngunit kusang kinuha ang sigarilyong inabot sa kanya. Ano ang iyong hinahanap? Umupo si James at humithit ng sigarilyo. Napuno ng usok ang kanyang lalamunan. At ang pakiramdam ay simpleng kaligayahan. Ang buong pangalan ni Dawson ay Peter Dawson. Dumating siya sa Kensington noong dekada 80 noong napakagulo pa ng lugar na ito. Umakyat siya sa tuktok mula sa isang maliit na gangster at kalaunan ay naging isa sa pinakamalakas na puwersa ng underworld. Siya ay nagpapanatili ng isang napakababang profile dahil sa panunupil ng mga ilalim, upang itayo ang kanilang imperyo. Huminga ng malalim si Henry at nagpatuloy. Bagaman hindi siya nagdulot ng anumang gulo pagkatapos. Nagpapatakbo pa rin siya ng ilang mga ilegal na negosyo tulad ng mga kasino at loan shark. Siya ay dahan-daang lumilipat sa sakay dahil ang domestic pressure sa kriminal na mundo ay napakahigpit. Ang taong ito ay nagkaroon ng kanyang mga kamay sa maraming bagay at maraming dugo sa kanyang mga kamay.
Mayroon din siyang 10 bilyong ari-arian. Gayunpaman, mas mababa siya sa profile kaysa kay Xander. Si James ay nakikinig ng mabuti. At ang kanyang mukha ay nagdilim. Kabanata 145. Si Pedro ay isang patay na tao kay James. Paano ang 9 fingers? Mahinahong tanong niya. Siya ay mula rin sa parehong panahon ni Peter. Umakyat din siya sa tuktok noong mga dekada 80. Gayunpaman, ang taong ito ay mas malupit kaysa kay Peter. Ang tunay niyang pangalan ay Greg Martin. Ani Henry, noong wala pa siyang tao noong mga naunang taon niya, may nasaktan siya, at naputol ang isang daliri niya. Sa makatuwid, tinawag niya ang palayaw na 9 fingers nang maabot niya ang tuktok. Basically, gusto niyang malaman ng mga tao na siya ang bagong Sky ng underworld scene. Marami siyang negosyo, ngunit ang pangunahin ay ang loan sharking. Iniulat ni Henry ang lahat ng impormasyong inusisa niya ng tapat. Bukod dito, ang Great Four ay nagkaisa at nakipag-ugnayan kina Peter at Greg. Nagdilim ang mukha ni James matapos marinig ang balita. Ito ang magiging ika-10 anibersaryo ng kamatayan ng aking lolo, ng aking ama, at ng buong Kayden sa 8 araw. Dahil walang tumupad sa aking pagpasok. Patayin na lamang silang lahat para magbigay galang sa mga namatay na Kaydens. Galit na galit ang ekspresyon ni James. At ang buong katawan niya ay naglalabas ng nakakatakot na malamig na aura. Natakot si Scarlett sa kanyang matinding aura. Para siyang malaking bato na dumidiin sa dibdib niya na nahihirapan siyang huminga. Ano ang susunod kong gagawin? James. Sanay na si Henry sa pananakot ni James. Alam niyang maraming tao mula sa Great Four ang mamamatay sa pagkakataong ito. Kinawayan ni James ang kanyang mga kamay at nagbilin. Hihintayin namin ang death anniversary ng aking lolo para kumilos. Gayun din. Ikalalat ang mensahe at sabihin na ang mga lumahok sa pagkamatay ng mga Kayden ay dapat magtipon sa sementeryo ng mga Kayden upang ayusin ang bagay na ito minsan at magpakailanman. Sige, aabisuhan ko ang ilang tao mula sa underworld para maibalita ang balita. Tumango si Henry at lumabas. Kinuha niya ang phone at tinawagan. Samantala, si Scarlett, na nakaupo sa tapat ni James, ay nag-angat ng ulo at tumingin sa kanya. J. Jarnes, nakabili na ako ng Commercial City. Ano ang susunod kong gagawin? Tanong ni Scarlett, kailangan mo bang turuan kita kung paano bumuo ng isang sentro ng pananalapi? Bumilis ang tibok ng puso ni Scarlett. Isa akong libingan na tulisan. Paano ko malalaman ang ganitong bagay? Nakagat niya ang labi niya at hindi sigurado sa susunod na sasabihin. Tila naintindihan ni James ang nasa isip niya at walang pakialam na sinabi. You're the boss behind the scenes and won't need to handle things in person. Bakit hindi ka nalang kumuha ng isang tao kung hindi mo alam ang gagawin? There isn't a shortage of talents these days. Hindi inaasahan ni Scarlett na mahulaan ni James ang iniisip niya. Okay, I'll follow up as soon as possible. Agad siyang tumango at sinabi. Hindi umalis si James at nanatili sa common clinic buong hapon. Kasabay nito, nagsimulang kumalat ang isang bagong tsismis sa Kensington. Narinig mo na ba? Ang balita ay sadyang sinunog ng isang tao ang vilya ng mga Camden. Nabalitaan ko na ang Great Four ang nanguna sa plano. Bukod pa rito, maraming kilalang tao ang nasangkot. Kasama dyan sina Dawson, 9 Fingers, at Xander. May isang mensahe na malawakang kumalat na humihiling sa mga lumahok sa Pucana laban sa mga Kayden 10 taon na ang nakalilipas na magtipon sa sementeryo ng mga Kayden makalipas ang 8 araw upang ayusin ito minsan at para sa lahat. Babagsak iyon sa ika-15 ng Agosto. Pinatay sina Warren at Trent Xavier. Ang iba pang 3 ulo ng Great Four ay pinaslang din. Usap-usapan na ang mga taong nakatakas sa sunog sa vilya ng mga Kayden 10 taon na ang nakararaan ay bumalik para maghayganti sa kanila.
Sino ang taong ito? Hindi ba siya pinatay na ng Blythe King? Sino ang nakakaalam? Baka may sadyang nagkakalat ng fake news. O baka hindi lang isang tao ang naghihiganti kundi isang team. Isa lang ang nabaril. At baka marami pa ang nagtatago. Ipinakalat ni Henry ang tsismis. At nagdulot ito ng kaguluhan sa Kensington. Ang balita ay nakarating din sa Grade 4. Kasabay nito, narinig din ni Dawson at Nine Fingers ang mensahe. Kensington Outskirts, Villa, maraming tao ang nagtipon. Hindi alam ang kasalukuyang mga pinuno ng Grade 4 ang naruroon. Ngunit maraming tao mula sa underworld ang nagpakita din. Ang mga bagong pinuno ng Grade 4 at maraming underground figure ay natipon sa mga villa ang pinuno ng Xavier's. Hector, ang kasalukuyang pinuno ng Fraser. Si Melvin, ang kasalukuyang pinuno ng mga Wilson. Si Kelvin, ang kasalukuyang pinuno ng mga Zimmerman. Si Drake. Ang apat na taong ito ay itinuturing na pinakamaimpluwensyang mga tao sa Kensington. Bukod sa mga taga-kabisera, sila ang tunay na mga bigwig ng Kensington. Gayunpaman, sa sandaling ito, lahat sila ay nagsusuot ng napakaseryosong mga ekspresyon. Bukod sa apat na ito, marami pang ibang tao ang naruroon. Ang isa sa kanila ay nasa edad 50, medyo chubby, at nakasuot ng puting vest na may gintong kwintas. Isang dalawa ang nakaupo sa kanyang mga balikat habang nilalaro niya ang isang kumikinang na puting perlas. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Dawson. Napatingin si Hector sa medyo may edad na lalaki na naglalaro ng perlas. Ang lalaki ay walang iba kundi si Peter Dawson. Na pinuntahan ni Dawson, sinulyapan ni Peter ang mukhang mabangis na lalaki sa tabi niya. Na may mahabang galos sa mukha at nawawala ang isang daliri. Ano sa tingin mo, Greg? Tanong ni Peter. Ang isa pang lalaki ay si Greg, na tinawag sa kanyang palayaw na Nine Fingers. Naiinis na sabi ni Greg. Ano ang dapat katakutin? Parang hindi nyo naiintindihan ang kabigatan ng paggamit nito. Pinatay ang kapatid ko. Ngayon, ang Xavier's ay ganap na pinagbabawalan na umalis sa Kensington. Ani Hector, tumanggi pa ba si Rowena sa pangalan ng taong ito? Sinulyapan siya ni Melvin at nagtanong. Ang Blythe King daw ang nag-aalaga sa lalaking nakamaskara ng aswang. Bakit may mga ganitong balita pa rin na kumakalat sa paligid? May mga kasabwat ba ang lalaking nakamaskara ng aswang? Kumunot ang noo ni Kelvin. Hindi ako makapaghintay na makita kung gaano ka-Jose ang taong ito. Huwag mag-alala, guys. Nakapag-ayos na ako para dalhin ang 5,000 ng aking mga tauhan sa sementeryo ng mga Kaidan sa loob ng 8 araw. Magkasama tayo at tingnan kung ano ang magagawa niya sa atin. Galit na sabi ni Greg. Tumango si Peter. Oo, sam-asang-ayon ako. Marami akong lalaki. Sabay tayong pupunta doon pagdating ng panahon. Maraming tao mula sa underworld ang nagtipon. Sila ay binayaran at pinagtatrabaho ng Grade 4. Dawson, Nine Fingers. Matatag kaming tatabi sa iyong tabi. Maaari akong magpadala ng 100 mahusay na sinanay na mga lalaki. Magdadala din ako ng 100 lalaki. Isali mo ako. Magdadala ako ng 300 lalaki. Ang mga amo sa ilalim ng mundo ay sumigaw ng kanilang pagpayag na tumayo ng magkakasunod. Ang 3 ulo ng Grade 4 ay nakahinga kaagad ng maluwag. Si Hector lang ang nag-aalala pa rin. Hindi pa niya nakita si Rowena na sobrang takot at naramdaman niyang may masamang mangyayari. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian. Sobra-sobrang hiling na akayin niya ang kanyang mga kapamilya sa sementeryo ng mga Kaidan para lumuhad at magpakamatay. Hindi niya talaga kaya, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang lumaban hanggang kamatayan. Emph, ang nag-iisang survivor ng mga Kaidan. Pupunta tayo sa sementeryo ng mga Kaidan sa loob ng 8 araw. At hanggat hindi nagpapakita sa kanya, ililibing natin siya kasama ng kanyang pamilya.
Sabi ni Kelvin na walang pakialam. I'm relieved na nandito kayong lahat. Makatitiyak ka na tutuparin ko ang aking salita. Kapag nalampasan na natin ang balakid na ito, ibibigay ng Zimmermans ang 30% ng ating shares bilang gantimpala sa lahat. Sabi ni Drake, ang mga Wilson ay magbibigay din ng 30% ng aming mga bahagi upang gantimpalaan ang lahat. Kami, malalampasan ito ng magkasama. Hindi na ako makapaghintay na makita kung ano ang kayang gawin ng survivor nitong Cadence. Tumango si Melvin bilang pagsang-ayon. Haha, umalangaw-ngaw ang tawanan sa buong villa. Ang mga taong ito ay tila nakalarawan sa kapalaran ng nakaligtas na mga Kaidan. Iniulat ni Henry ang pagtuklas ng pagtitipon ng Great Four. Ang lihim na pagtitipon ng Great Four ay hindi nagawang manatiling nakatago kay Henry. Karaniwang klinika. Ipinaliwanag ni Henry ang lahat ng napag-usapan ng Great Four sa kanilang pagtitipon. Lumungkot ang mukha ni James matapos marinig ang ulat. Bang! Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mesa. Nagkapira-piraso ang mesang kahoy. Nanginginig sa takot si Scarlett na nasa tabi niya at halos mahulog sa upuan niya. Naway hilingin ng kamatayan sina James, the Great Four, Dawson, at Nine Fingers. Ayon sa resulta ng kanilang talakayan, mas marami pa kaysa sa inaasahan ang magtitipon sa sementeryo ng mga Kaidan. Ang pinagsamang puwersa ng lahat ng partido ay magdadagdag ng hindi bababa sa 10,000 tao. Dapat ba natin silang harapin ng maaga? Bakas sa mukha ni James ang galit. Gusto nyo bang maglaro? Fine. Makikipaglaro ako sa inyo guys at sisiguraduhin ninyong masaya ang laro ninyo. Hilingan ang Blythe King na puntahan ako sa Common Clinic. Galit na utos ni James. Napatingin si Henry kay James. Gusto niyang sabihin na ang Blythe King ay hindi nasasakupan ni James. Gayunpaman, nilunok niya ang mga salita at pasimpleng tumabi. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan ang Blythe King. Blythe King. Oo, ako na naman. Hiniling ni James na pumunta ka sa Common Clinic para makita siya. Kakauwi lang ng Blythe King mula sa rehiyon ng militar. Pero bago pa siya makaupo, nakatanggap siya ng tawag mula kay Henry. Galit na galit niyang ibinaba ang kanyang paa at binasag ang pinto ng villa. Sabihin mo kay James hindi ako nagtatrabaho para sa kanya. Wala siyang karapatan para utusan ako. Narinig ni Henry ang ungol ng Blythe King at sinira ang kanyang pinto. Pagkatapos, lumingon siya at sinulyapan si James na nakaupo sa likuran niya. I advise you to come as soon as possible. Si Blythe King James is on the verge of going on rampage right now. Ang Kensington ay magiging isang larangan ng digmaan tulad ng hangganan ng Southern Plains kung hindi agad maalis ang kanyang galit. Ang mga kahihinatnan ay magiging malubha. Sigurado ka bang maaayos mo ito sa oras na iyon? F***. Galit na galit ang Blythe King. Labis siyang hindi nasisiyahan kay James. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na hindi pumunta. Naiintindihan niyang mabuti ang ugali ni James. Gumawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili sa labanan mga 1 taon na ang nakalilipas. Natakot ang Blythe King na hindi pumunta. Galit niyang binasag ang kanyang telepono. Tumalikod, at agad na nag-utos. Ihanda ang sasakyan. Kailangan kong pumunta sa Common Clinic. J. James. Sa tingin ko ay galit na galit ang Blythe King. Maingat na ulat ni Henry pagkatapos ng tawag sa telepono. Gumaan din ang ekspresyon ni James. At nakangiti itong sumagot. Kahit sino ay magagalit kung sila siya. Magkapareho kami ng rank. Pero inuutusan ko siya. Siguradong hindi maganda sa pakiramdam. Totoo. Umupo si Henry. Nakaramdam siya ng kaunting simpatya kay Blythe King. Ang Blythe King ay isa sa 5 commander. Gayunpaman, mula nang ilipat siya sa Kensington, palagi niyang nililinas ang mga kalat ni James.
Naramdaman ni Henry ang pagnanais na tumawa pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito. Ang Blythe King ay dumating ng napakabilis at ipinakita sa Common Clinic sa loob ng 30 minuto. Pumasok siya sa loob na may galit na galit. Agad na tumayo si Henry at binigay ang kanyang upuan. Pagkatapos, dumampot siya ng sigarilyo sa lamesa at nakangiting iniabot kay Blythe King. Blythe King, hiniling ng aming commander na hindi mo makita para sa anumang bagay na mahalaga. Gusto lang niyang makipag-chat sa iyo. Bakit kailangan mong magpakita ng galit sa mukha? Tumanggi ang Blythe King na kunin ang sigarilyo at tahimik na umupo. Tumingin siya kay James na nakaupo habang naka-cross legs at nagtanong. James, I mean, Black Dragon, what do you want? Bilang commander of the Five Army, malamang narinig mo na ang mga chismis na kumakalat ngayon. Siyempre, narinig ng Blythe King ang mga alingaw-ngaw. Nakatanggap kasi siya ng tawag mula kay Henry matapos niyang marinig ang mga chismis na ikinagalit niya. Ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin? Ang Blythe King ay biglang tumayo at umungal. Bakit sumisigaw ka? Hindi ito mahalaga. Maupo ka, at mag-uusap tayo. Sumulyap sa kanya si James at walang pakialam na sabi. Alam ng Blythe King na hindi magiging maganda kung gusto niyang makita ni James. Huminga siya ng malalim at umupo. Nagsigarilyo si James at huminga. Saka mahinahong sinabi, hindi naman big deal. Kailangan ko lang ng 100,000 sundalo na nakadeploy makalipas ang buong araw. Imposible. Binabalaan kita. James. Ito ang Kensington. Hindi ang Southern Plains. Alam mo ba kung anong kaguluhan ang ay dudulot nito kung 100,000 sundalo ang ipapakalat? Henry, nandito ako. Ipasa ang utos ng militar para sa akin. Kailangan ko ng 500,000 sundalo mula sa Southern Plains. Naiintindihan. Nang marinig siya, ang hari ng Blythe ay natakot at agad na nakompromiso. James, nakikiusap ako sayo. Tigilan mo na ang pagpapahirap sa akin. Okay, kailangan mo ng 100,000 sundalo. Sige, ay deploy ko sila para sa iyo. Gayunpaman, kailangan mong ipangako sa akin na hindi maaaring magkaroon ng anumang kamatayan. Ituturing ko ito bilang isang drill para sa militar. Huwag kang mag-alala, hindi gaanong maraming tao ang papatayin. Malamang, 100 lang. Nakangiting sabi ni James. Kabanata 148. Nakahinga ng maluwag ang Blythe King. Inimbestigahan na niya ang sitwasyon ni James bagamat maikli ang ulo ni James. Hindi niya sinaktan ang inosente. Tanging ang mga karapat dapat lamang. Ang Blythe King ay handang pagtakpan ito para sa kanya kung ang 12-dosenang mga tao na namatay ay karapat dapat dito. Ito na ang huling pagkakataon. Tumayo ang Blythe King at umalis. Pagkaalis ng Blythe King, hindi na nagpatuloy si James sa pagtambay. Inutusan niya si Henry sa ilang mga bagay. Pagkatapos ay umalis sa Common Clinic at bumalik sa bahay ni Thea. 8:00 na ng gabi nang makarating siya sa bahay. Nauna sa kanya si Thea. Agad na nagreklamo si Gladys pagka-uwi ni James. Saan ka nagpunta buong araw sa halip na magluto? Nakilala ko ang isang kasamahan sa militar at gumugol ng ilang oras upang maabyutan siya. Pumasok si James sa bahay at nagpaliwanag. Mom, asawa ko siya. Hindi katulong. Hindi niya responsibilidad na magluto araw-araw. Nagmamadaling tumayo si Thea at pinrotektahan si James. Siya ay kumakain at nakatira sa aming tahanan ng libre. Inaasahan ba niya na ako ang magluluto at magsilbi sa kanya sa halip? Nagtaas ng boses si Gladys. Mula nang magbihis si Thea at magpalabas ng karisma, mas lalong naiinis si Gladys sa tuwing nakatingin siya kay James. Gusto niyang hiwalayan ni Thea si James. Walang pinabulaanan si James. Paimpol siyang naglakad papunta sa sofa at umupo. Bakit ka nakaupo? Maghugas ka ng pinggan at mag-ayos ng kusina.
Utos ni Gladys. Agad namang tumayo si James at nagtungo sa kusina para maglinis ng mga pinagkainan. Mom! Lumamlam ang ekspresyon ni Thea. Tinanggap mo pa rin ba ako bilang iyong ina? Dapat makinig ka sa akin kung gagawin mo. Sinama ng tingin ni Gladys si Thea at pinagalitan. Nanatiling tahimik si Thea, samantalang si Alisa naman ay naglalagay ng yelo sa mukha ni David habang nakahiga sa sofa. Ang kanyang mukha ay nasugatan. At ang pamamaga ay hindi pa ganap na nawala. Mom! Thea has to divorce James. Balita ko maraming maimpluwensyang tao ang lumuhad kay Thea ngayon sa birthday party ni Yuna. Sok! Kumalat na parang baliw sa bilog ng kaibigan ko ang eksena ng 12-dosenang mga taong lumuluhod sa kanya. Siguradong nakakagulat. Oo. Ang gwapo ni Thea, kahit na si James ay isang sundalo at alam ang ilang mga medikal na kasanayan. Kaya nasa Kensington kami, ang kabisera ng medisina. Mayroong maraming mga tao na nagsasagawa ng medisina. Hindi lahat ay maaaring maging katulad ni Dr. Fallon. Pumayag naman si Alisa. Ang dalawa ay nagpahayag ng magkatulad na opinyon. Inilibot ni Thea ang mga mata sa kanila. Masyado kayong nag-uusap. Thea, hindi masamang pumili si Brian. Siya ay bata at mayaman. At top of that, ang gwapo niya. Mas magaling siya sa basurang iyon. James, tama ba? Tumayo si David at sinubukan siyang akitin. Ayaw nang mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap ng walang kaparirikan sa kanyang pamilya. Tumayo siya at pumunta sa kusina para tulungan si James. Nakaramdam siya ng kakilakilabot na inutusan si James mula nang ikasal sa kanya. Pumasok siya sa kusina at sinulyapan si James na naka-apron habang naghuhugas ng pinggan. Na may apologetic expression, sabi niya, "I'm sorry, darling. Magpahinga ka na. Gagawin ko. Hindi mangyayari iyon, honey. Paano ko hahayaan ang aking mahal na asawa na gawin ang gayong mga gawain? Magpahinga ka na. Ako na. Ako ay isang ordinaryong tao din. Walang magagawa. Lumabas ka muna. Gagawin ko." Napakaraming mantika at usok sa kusina. Basang-basa ang mga kamay ni James kaya hindi niya itinulak si Thea sa kanila. Sa halip, ginamit niya ang kanyang katawan para itulak siya palabas. No choice si Thea kundi umalis. Pumunta siya sa sala, ngunit pilit siyang hinikayat ng kanyang pamilya. Dahil dito ay labis siyang nadismaya. "Ma, nakalimutan mo ba kung sino ang nagpaganda sa iyo noong pumunta ka sa military region? Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagpagaling ng mga galos ko? Hindi mo ba tinanggap si James? Nais mo pang tulungan siyang magbukas ng isang klinika. Bakit bigla na naman nagbago ang isip mo? Ang nakaraan ay nakaraan. Ngayon na. In short, kailangan mo siyang hiwalayan." Natahimik si Thea at hindi na nag-abalang kausapin si Gladys. Tumayo na siya at bumalik sa kwarto niya. Tapos na si James maglinis ng mga pinagkainan at mag-ayos ng kusina. Naglakad siya palabas na may matangkad na ngiti sa labi. "Nay, nilinis ko na lahat. Babalik muna ako sa kwarto kung wala nang iba." "Pumunta ka." Hindi nasiyahan si Gladys. Galit na galit siyang makita si James matapos makita ang magandang mukha ng kanyang anak. Bumalik si James sa kwarto. Umupo si Thea sa harap ng kanyang computer at nagdisenyo ng mga damit. Hindi naiintindihan ni James ang proseso ng disenyo at ayaw siyang abalahin. Pinuntahan niya ang kanyang banig at inilatag sa lupa. Napasulyap siya kay Thea na seryosong nagdidisenyo at may ngiti na kahit siya ay hindi niya napansing nabuo sa kanyang mukha. Kinabukasan, ang kotse ni David na naaksidente ay dinala sa automobile center para ayusin na. Ngayon, kukunin niya ang kotse at tatapusin ang ilang mga follow-up na pamamaraan. Kabilang ang pagpaparehistro ng insurance at iba pa. Si Gladys at ang buong pamilya ay natural na susundan siya. Bago umalis,
Nagtanong si Gladys. James, marunong ka bang magmaneho? Tumango si James. Oo. Inihagis sa kanya ni Gladys ang isang susi ng kotse at itinuro sa kanya. Sinabing, babalik si Zara ngayon. Kunin mo ang Hyundai ni David para kunin siya. Napakamot ng ulo si James. Sino si Zara? Pinsan ko si Zara. Kakagraduate lang niya ng college at natapos ang practice niya sa field. She's planning to come back to further her career in Kensington. Paliwanag ni Thea. Kumuha siya ng litrato at ibinigay kay James. Ito si Zara. Tinawagan ko na siya at ipinadala sa kanya ang iyong larawan. Darating siya bandang alas 11 ng umaga. Huwag kalimutan. Ipapadala ko sa iyo ang number niya mamaya. Anong ginagawa mo ngayon? Tanong ni James. Sinabi ni Yuna na pipirma siya ng kontrata sa Commercial City ngayon at gusto niyang sumama ako para tumingin sa paligid. I want to follow her and learn some stuff. Sabi ni Thea. Sige. Sagot ni James. Mas magaan ang loob niya kung si Yuna iyon. Alam ni Yuna ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya, tiyak na magiging magalang siya at maaaring subukang kumita ng pabor kay Thea. Umalis ang pamilya. Hindi nagmamadaling lumabas si James dahil maaga pa naman. Naghilamo siya at tamad na tinungo ang parking lot. Pagkatapos, sumakay siya sa kotse ni David at tumungo sa airport. Maaga siyang dumating sa airport at nakatulog sa sasakyan. Makalipas ang isang oras, isang babaeng nakasuot ng casual na puting t-shirt at maong na palda ang lumabas ng airport kasama niya. Malita habang sumisipsip ng lollipop. Siya ay nasa maagang 20s, siya ay may isang hugis itlog na mukha. Mahabang itim na buhok, isang curvy figure, at isang pares ng payat na binti. Lumabas siya ng airport at tumingin sa paligid. Pagkatapos, kinuha niya ang phone niya at nag-dial ng number. Nakatulog si James nang biglang tumunog ang phone niya. Nilabas niya ang phone niya at nakita ito ang number na ipinadala sa kanya ni Thea. Agad niyang nalaman na dumating si Zara at sinagot ang telepono. Zara, dumating ka na ba? Oo. Nasaan ka? Jarnes. Hindi kita nakikita. Nasa parking lot ako sa labas ng airport. Ang plaka ng sasakyan ay Ken A88450. Nasa entrance ako ng airport. Halika na dali. Binaba ni Zara ang telepono. Isang BMW X5 ang huminto sa tabi niya pagkalapit niya. Ibinaba ng lalaking nasa sasakyan ang kanyang bintana at ngumiti kay Zara na nakatayo pa rin sa gilid ng kalsada. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay. Hay ganda, nagbabakasyon ka ba sa Kensington? Nakahanap ka na ba ng hotel? Mayroon akong presidential suite sa isang 5-star hotel. Sumakay ka na sa kotse. Ihahatid kita doon. Paano ang tunog ng 10,000 minsan? Umalis ka na. Tumaas ang kilay ni Zara at sinaway siya. Lumubog ang mukha ng lalaki sa BMW. Regular siya sa airport at madalas siyang nakakakilala ng magagandang babae mula sa labas ng lungsod. Palagi siyang nagkukusa upang samantalahin ang kanyang mga pagkakataon. Maging ang mga babaeng konserbatibo ay naakit ng kanyang BMW X5. Presidential suite sa isang 5-star hotel. At $10,000. 30,000. Bulong pa niya na may malamig na ekspresyon. Sinulyapan niya si Zara mula ulo hanggang paa. Itong mukha at figure. Suck. Napalunok siya ng laway. Nang makitang hindi natokso si Zara, bumulong siya ng isa pang halaga. 100,000. Bakas sa mukha niya ang mapang asar. Ang 100,000 ay talagang isang mapang akit na halaga sa mga ordinaryong tao. Ang totoo ay nirentahan ang kanyang sasakyan. At peke rin ang presidential suite. Sa sandaling sumakay ang isang babae sa kotse. Siya ay lalagyan ng droga at dadalhin sa isang inuupahang unit. Pagkatapos nilang magpakasaya at magpakuha ng ilang larawan. Tinatakot nila ang babae na nakikita ang kanilang amo.
Ang lalaking nagmamaneho ng BMW X5 ay pinangalanang Nelson Moore. Ang kanyang amo ay medyo kilala sa mundo ng mga kriminal at nagmamay-ari ng isang dissenting club sa Kensington. Ang kanyang gawain ay ang pagmamaneho ng BMW X5 upang maghanap ng biktima sa labas ng mga istasyon ng bus, mga istasyon ng tren, at mga paliparan. Sa sandaling makakita siya ng magandang babae mula sa labas ng bahay. Lalapitan niya ito at aakitin sila. Pagsakay nila sa kotse, nahuli sila. Kaagad nakukuha si Nelson ng inuming nakadroga na inihanda niya ng maagang sakay ng babae sa sasakyan. Sa sandaling humigop ang babae, siya ay inaantok at hihimatayin. Pagkatapos, matutulog sila sa babae at magpapa-picture para takutin siya. Pagkatapos, ang babae ay nagpapadala sa club para kumita ng pera para sa kanila. Napatingin si Nelson kay Zora. Isa siya sa mga pinakamagandang babaeng nakilala niya at malamang nakikita sila ng malaking pera sa club. Tiyak na gagantimpalaan ako ni boss kung kikita siya ng malaking pera. Kailangan ko siyang makuha. Bumaba si Nelson sa sasakyan. Siya ay may disenteng hitsura at nakasuot ng puting suit, Rolex na relo, at gintong kwintas. Gayunpaman, ang mga ito ay pawang mga pekeng. Binili upang linlangan ang mga batang babae na hindi pamilyar sa mga luxury brand. Lumapit si Nelson kay Zara na may malumanay na ngiti at sinabing, "It must be your first time in Kensington, beauty. Kahit na hindi ka interesado sa pagbebenta, ako ay isang lokal ng Kensington at maaaring maging iyong tour guide." Tinapik-tapik niya ang kotse niya habang nagsasalita. Ito ay isang nangungunang BMW XS. Walang gaanong pera ang pamilya ko. Ngunit mayroon kaming 5 suite sa urban area at isang villa sa suburb. I have a family business with more than $1 billion assets. Pagyayabang ni Nelson. Ito ang naging routine niya. Ito ay sinubukan at nasubak. Bawat babaeng nadatnan niya ay nahulog dito. Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko? Hiniling ko na umalis ka. Hindi naman natukso si Zara at pasimpleng inirapan siya habang nakatitig sa kanya. Hindi inaasahan ni Nelson na napakahirap kumbansihin ni Zara. Marami na siyang nasabi, ngunit hindi man lang siya natukso. Biglang may pumasok na ideya sa isip niya. Kumuha siya ng isang bote ng mineral water at iniabot sa kanya. "Beauty, gusto mo bang uminom?" Sa mismong sandaling ito, huminto ang isa pang sasakyan malapit sa kanila, $1 milyong na Audi. Lumapit ang isang gwapong lalaki at bumati. "Zara." Sinulyapan siya ni Zara at kumunat ang noo. Hindi nasisiyahang sinabi niya, "Bakit ka nandito? Sinabi ba sa'yo ng nanay ko? Sinabi sa akin ni auntie na darating ka sa Kensington ngayon at hiniling sa akin na sunduin ka. Pumasok ka sa kotse. Nakapag-book na ako ng table sa Gourmand. Kumuha muna tayo ng makakain." Lumingalinga si Zara at nakitang hindi pa dumarating si James. Napaisip siya saglit at tumango. "Sino ka, brat?" Galit na galit si Nelson. Bago pa niya mahuli ang kanyang biktima, may isang taong biglang hamarang sa kanya. Ang lalaking nagmamaneho ng Audi ay si Francis Leland. Kaklase niya mula sa kolehiyo ni Zara at ilang taon na niyang hinahabol si Zara. Napakagaling ni Francis na pasayahin ang kanyang magiging biyenan at madalas siyang nagdadala ng mga regalo sa ina ni Zara. Kaya, madali niyang nalaman na babalik siya sa Kensington at dumating sa oras para sunduin siya. "Sino ka?" Napataas ang kilay niya nang makita si Nelson. "Makinig ka sa akin, brat. Ang pangalan ko ay Nelson Moore. Ang boss ko ay si Frank Ziegler mula sa East District. Binansagan at kilala bilang Mad Dog sa Underworld." Napabuntong hininga si Nelson at nagbanta. Agad namang namutla ang mukha ni Francis pagkarinig nito. Nagmamadali siyang kumuha ng sigarilyo at magalang na iniabot. "Dapat nasa ilalim ka ng Mad Dog. I'm sorry, hindi ko sinasadyang masaktan ka.
Hinubad ni Nelson ang sigarilyo. Karamihan sa mga tao sa Kensington ay kailangang igalang siya hanggat hindi nabanggit ang pangalan ng kanyang amo. Si Francis ang personal na nagsindi ng sigarilyo para kay Nelson. Noong una, nagpasya si Zara na umalis kasama si Francis. Naisip niya na makipag-date sa kanya. Nakikita na siya ay hinahabol niya sa lahat ng mga taon na ito at na ang kanyang ina ay labis na nagustuhan sa kanya mula nang palagi itong bumisita sa kanyang bahay. Paulit-ulit na pinaalalahanan siya ng kanyang ina tungkol sa kung gaano kalaki ang negosyo ng pamilya ng Leland sa Kensington at kung gaano ka-promising si Francis. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging ganoon ka-disappoint siya. Akin ang babaeng ito. Get lost. Hinihit-hit ni Nelson ang sigarilyo at pinagalitan siya.